Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2631 ang tanging pag-asa. Bago ipahayag ng auctioneer ang mga resulta, maraming tao ang nagsimulang umalis sa kanilang mga upuan, lalo na sa lugar ng kahon sa itaas. Dahil ang pag-alis sa oras na ito ay maaaring patunayan na wala silang kinalaman sa pag-iral sa isang malaking bilang ng mga star core na pinagmulan, at kung maghihintay sila hanggang sa makumplito ang transaksyon bago lumabas sa kahon, tiyak na makakaakit ito ng ilang mga kahinahinalang mata sa oras na iyon. Iyan ay hindi kinakailangang problema. Siyempre, marami pa ring tao ang nasa box, tulad ni Yezuan at ang babaeng naka-purple skirt, halatang nasa box pa rin sila. Dahil sa mga sandaling ito, nagtitinda ang dalawa. Nagalit din ang kabilang partido, at direktang inilagay ang 6 na tubo ng maputlang Golden 8th Level Gene Culture Liquid sa isang space box, at ipinadala ito sa kahon ni Yezuan sa pamamagitan ng Direct Ional Teleportation Array sa Auction Center. Matapos suriin ito at tiyaking tama ito, ibinalik ni Yezuan ang kanyang kamay at ipinadala ito sa Immortal Realm sa kanyang katawan, at pagkatapos ay kumuha ng isa pang space box, na naglalaman ng 9th level 9 colored star core na pinagmulan ng kamao. Pag-abot para ilagay ang space box sa coffee table sa harap niya, biglang may sampal si Yezuan sa kanyang kamay bago pinindot ang berdeng button para ipadala ito sa kabilang partido. Tapos sabi niya, I wonder if I can ask to talk to the other party. Panipi, ang maliit na kahilingang ito ay mabilis na sinagot ng matalinong boses ng babae ng pangunahing utak ng Tianhe Auction Center, at ang sagot ay natural na oo. Nakahinga ng maluwag si Yezuan at pinindot ang berdeng buton, at hindi nagtagal, nawala ang space lock at dapat nasa kamay na ito ng kabilang partido sa susunod na sandali. Sa sandaling pumasok sa isip ang kaisipang ito, ang boses ng babae kanina ay biglang tumunog sa sound transmission system ng kahon. Sa totoo lang, gusto rin ni Ziying na makipag-chat kay Daoyu, pangunahin upang ipahayag ang pasasalamat. Hindi lamang ang ika-7 antas na purple ng nakaraang cube, kundi pati na rin ang ika-6 na antas na asul ng cube ng purple na electric shuttle. Ang mga high-grade na star core na pinagmulan ay talagang kailangan at mahirap makuha ang mga ito sa mga high-grade star core na sandali, at talagang kailangan ng mga high-grade star core na pinagmulan, narito sila sa maikling panahon. Panipi, ang mga salita ng kabilang partido ay pansamantala sa isang panig, at walang alinlangang may ibang kahulugan sa kabilang banda. Walang alinlangang sinasabi na kung hindi dahil dito, hindi magiging napakahirap para sa kanya na makuha ang mga bagay na ito. Ito ay isang kilos ng kontrol, at halatang hinihiling siya ni Yezuan. Dahil sa katalinuhan ng babaeng ito, napabuntong hininga din si Yezuan sa kanyang puso, dahil ang kabilang partido ay isang prangka na tao, hindi na niya kailangang pagtakpan ito ng labis, at pagkatapos ay sumagot pagkatapos ng mahinang pagngiti, oo naman, tulad ng hula ko, si Ziying Daoyu ay nakakapresko. Sa Ziya Yezuan, gusto ko ring pasalamatan ang Daoyu ng 8th level na kultura, na kung saan ay may 6 na antas ng kultura, na kung saan kailangan. Panipi, hinihiling mo bang makipag-usap sa akin para lamang ipakita ang iyong pasasalamat? Una sa lahat, ipinapahayag ko na ang mataas na kalidad na Star Core Origin sa aking kamay ay sapat na. Sa katunayan, ang rank 9 colors ay hindi na ginagamit, plano kong gamitin ito para sa koleksyon. Pagkatapos ng lahat, kahit nasa Imperial Capital, ang ganitong uri ng bagay ay bihirang makita. Sa sistema ng paghahatid ng boses, muling dumating ang boses ni Ziying, kung isa sa alang-alang na sa pagkakataong ito ay nasa tamang lugar ka, malaki ang maitutulong nito sa akin. Kung may iba pang pangangailangan, maaaring subukan ni Miss Ben na tulungan ka minsan. This celestial river star, actually, hindi masyadong peaceful. Panipi, ito ay isa ng malinaw na pahiwatig, malinaw na sinasabi kay Yezuan na kung hindi siya siguradong makakatakas, makakatulong siya. Pagkatapos ng lahat, sa background ng kanyang pagkakakilanlan, tinatayang walang sinuman sa panig ni Tian Hexeng ang maglalakas loob na atakihin siya ng madali. Siyempre, ang sariling cultivation strength ng babaeng ito ay dapat na pambihira, kung hindi, paano siya maglalakas loob na mag-isa mula sa Imperial Capital hanggang sa isang malayong burial star domain.
Natural na narinig ni Yesuan ang kahulugan ng kabilang partido. Ngunit hindi niya ito tatanggapin. Sa isang banda, hindi ugali ni Yesuan na tumanggap ng pabor mula sa iba ng walang bayad, at sa kabilang banda, siya mismo ay nakatitiyak na ligtas siyang aalis. Siyempre, ang mas mahalaga ay ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ito kung saan ito mas kailangan. Huwag mong tingnan ang ugali ng mga tao ngayon, ngunit halatang matayog na poster ito. Kung tatanggapin ni Yesuan ang kanyang proteksyon, kung gayon, kung tatanungin niya ang tungkol sa ikasyam na antas ng Gene Culture Liquid sa susunod, ito ay talagang magiging walang kahihiyan at may kamalayan sa sarili. Sa pag-iisip ng mga ito, agad siyang pinasalamatan ni Yesuan, at pagkatapos ay binago ang kanyang mga salita. Purple Ying daw you? Mayroon kang isang bagay na itatanong, kung alam ng mga kaibigang Daoist, inaasahan kong malutas ang aking mga pagdududa, magpapasalamat ako. Panipi, bueno. Sa pagkakaalam ni Ye, sa ilalim ng ikawalong antas ng daluyan ng kultura ng Jin, mayroon ding daluyan ng kultura ng Jin sa ikasyam na antas, hindi ko alam. Sige, hindi mo na kailangang magtanong. Bago pa matapos magsalita si Yesuan, tiyak na naputol na si Ziying, sa palagay ko ay medyo tanga ka, talagang nandoon ang 9th level Jin Culture Liquid. Ngunit isang tiyak na pag-iral sa Emperor Immortal Star ng Immortal Dynasty ang makakapaghanda nito. At ito ay 12 tubo lamang sa isang taon, karamihan sa mga ito ay natupok sa mga Immortal Star, at ang 3 lang ang makakakuha ng ganitong uri ng Emperor bawat taon, at ang 3 lang ang makakakuha ng ganitong uri ng Emperor bawat taon, at ang 3 lang ang makakakuha ng ganitong uri ng mga Emperador bawat taon, at sa palagay ko ay makakakuha ka ng ganitong uri ng tube bawat taon, ng bagay. Panipi, nang sabihin niya ito, halatang iba ang tono ni Ziying kumpara sa dati, at may bahagyang hiya na nagpagulo kay Yesuan. Ngunit kung alam niya na sa imperial na kabisera ng Heavenly Netherworld, ang Heavenly Pluto, ang 3 malalaking pamilya na maaaring maghanda ng pang-8 antas ng Jin Culture Liquid, isa sa mga ito ay ang Xuanyuan family, ay ang clan ng Purple Warbler na ito, dapat niyang matanto ito. Ang babaeng ito ay halatang ayaw na ayaw sa pagkakaroon ng 9th level Jin Culture Liquid sa immortal na bituin, ngunit siya ay walang magawa, hindi siya kumbinsido, at siya ay napahiya kapag binanggit niya ang ikasyam na antas na bagay. Okay, tapusin na natin ang usapan, ang 9th level Jin Cultivation Liquid na iyon ay tiyak na hindi mo maaasahan, kaya ipinapayo ko sa iyo na mamatay pa rin sa pusong ito, hindi banggitin na ang bagay na ito ay bihirang damaloy mula sa Immortal Star, kahit na ito ay ilagay sa harap mo, hindi mo ito mapapalitan, kahit na higit sa 10 ikasyam na antas ng siyam na kulay, maaari mo bang kunin ito? Habang nag-iisip si Yesuan kung bakit biglang nadismaya ang kabilang partido, muling dumating ang boses ng misteryosong babae na nagngangalang Ziying, sa pagkakataong ito, medyo lumuwag. Ito, halatang alam na medyo galit si Yesuan noon, syempre, hindi ito ganap na imposible. Huwag isipin ang tungkol sa 3 haligi ng 3 kabisera ng emperador bawat taon, ngunit kabilang sa iba pang 11 tubo na naharang ng Immortal Star, 1 tubo ang kukunin bawat taon at ibibigay sa Wanluo Federation para ipalit sa mga powerhouse na may malaking bilang ng mga puntos ng kontribusyon ng federasyon, ito ang tanging paraan upang makuha ito. Ngunit para sa iyo, hindi rin ito maabot, dahil kung gusto mong palitan ng isang 9th level Jin Culture Liquid, ang federal contribution points na kinakailangan ay 10 milyong puntos, at maaari mong suriin ito sa iyong sarili sa 3 listahan ng langit, lupa at mga tao upang malaman kung gaano kakilakilabot ang 10 milyong puntos na ito. Sa pagsasalita nito, biglang bumantong hininga ang kabilang partido, at saka sinabi, pero ipinapayo ko sa iyo na isipin ang kasalukuyang krisis. Sa totoo lang, maganda pa rin ang impresyon sa iyo ni Miss Ben, ngunit nasa akin ang aking mga prinsipyo. Ngayon lang kita binigyan ng pagkakataon, ngunit tumanggi ka, kaya, sa pagkakataong ito, maaari ko lamang hilingin sa iyo ang isang ligtas na paglalakbay, sana sa hinaharap, ikaw at ako ay magkita pa rin. Ingat ka, nang matapos ang huling pangungusap, hindi na hinintay ng kabilang partido na tumugon si Yesuan, at direktang tinapos ang tawag, kahit na medyo nakakahiya, ngunit walang bahid ng kalungkutan si Yesuan. Ang babaeng ito ay prangka at may prinsipyo, mayroon din siyang magandang impresyon, at naawa siya sa isa't isa.
Kabanata 2632, isang paraan para makakuha ng mga punto ng kontribusyon. Natural na alam ni Yesuan ang tungkol sa mga federal na kontribusyon na puntos. Sa One Luo Federation, pagdating sa mga federal na kontribusyon na puntos, ang unang bagay na naisip ng mga tao ay karaniwang ang listahan ng federal na marka. Ang tinatawag na mga puntos ay talagang mga punto ng kontribusyon ng federal. May tatlong federal na standing, ang Heavenly Leaderboard, ang Earth Leaderboard, at ang Human Leaderboard. Listahan ng langit, kunin ang una sa ikadaang pwesto na may pinakamataas na puntos ng kontribusyon. Sa listahan, kunin ang 100 at 1 hanggang 1,000. Sa listahan, kunin ang ika-100 at ika-unang pwesto, hanggang ika-10,000. Ang 10,000 lugar na ito, sa loob ng daan-daang taon, ay hindi gaanong nagbabago, at ang mga maaaring magmadali sa tuktok ng listahan ay ang pinaka-elite na pag-iral sa Federation, at ang huling ilan sa listahan ay may higit sa 100,000 na kontribusyon na puntos, at ang lakas ng paglilinang ay higit pa sa pagkakaroon ng Black Hole Realm. Tulad ng para sa 900 katao sa listahan ng lupa, ang paglilinang sa likod ng pangalan ay pawang mga tandang pananong. Nang dumating si Yesuan sa Chanhae Star sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang tatlong listahan ng mga tao ng langit at lupa ng Federation, at nagbuntong hininga sa kanyang puso, at itinuring ito bilang isang target. Sa hindi inaasahan, ang ika-9 na antas ng Gene Culture Liquid na pinakakailangan niya ngayon ay nauugnay sa tatlong listahan ng langit, lupa at tao. Ang huling ilang mga tao sa listahan ay may higit sa 100,000 mga puntos ng kontribusyon, at sa unang kalahati ng listahan, halos lahat sa kanila ay may higit sa 10 milyong mga puntos ng kontribusyon. Sa seksyon ng palitan ng mga puntos ng Federation Exchange Hall, ang Federation Contribution Points na kinakailangan upang ipagpalit para sa isang tubo ng Level 9 Gene Culture Liquid ay 10 milyon. Sa madaling salita, kung gusto ni Yesuan na gamitin ang Federation Contribution Points para makipagpalitan ng tubo ng 9th Level Gene Culture Liquid mula sa Federation Exchange Hall ng Administrative Star, kailangan niyang magmadali sa tuktok na kalahati ng listahan. Ang listahan ay mula sa ika-101 hanggang ika-10,000, at ang unang kalahati ng 10 milyong puntos ng kontribusyon ay tumutukoy sa 5,000 dati. Napakalaki ng buong One Luo Federation, mahirap sumugod sa nangungunang 5,000. Para naman sa mga paraan para makuha ang mga kontribusyon ng Federation, mayroong dalawang paraan. Ang isa ay ang patayin ang mga kaaway ng One Luo Federation, ang Chanji Clan, o ang malalakas na tao ng ilang grupo ng alipin na naka-attach sa Chanji Clan. Ang pangalawa ay ang kumuha ng ilang espesyal na bagay o mapagkukunan at ibigay ang mga ito sa One Luo Federation. Siyempre, ang mga bagay na ito ay dapat na mga bagay na may malaking epekto sa paglaban ng Federation laban sa Chanji Clan at sa mga kaanib nitong lahi ng alipin. Tutukayin ito ng One Luo Federation, magbibigay ng pagtatansya at mga kaukulang puntos ng kontribusyon ng federal. Mukhang kailangan pa nating umalis sa Chanhae Star at pumasok sa kailaliman ng Burial Star Domain. Yesuan shook his head and sighed. He knew that due to its particularity, the Burial Star Domain not only attracted the powerhouses of the entire One Luo Federation of various races, but even the powerhouses of the Heavenly Machine Clan of the First Universe and the many slave groups attached to the Heavenly Machine Clan. In the depths of the Burial Star Field, there is a cosmic wormhole that communicates the three universes. The powerhouses from other universes are basically active in the depths of the Burial Star Field, and when they get there, they will have the opportunity to meet the powerhouses of the Chanji Clan and the many slave groups attached to the Chanji Clan. And kill them, and you can get federal contribution points. Of course, all this is still a little far away for Yesuan. What he needs to do now is to leave Chanhae Star safely first. Considering that there must have been a trap laid on the outside and waiting for him to jump, and although his private battleship has successfully completed the third fusion, it is already extremely good in terms of speed, but in terms of personal strength, it is actually completely possible to go further. The fifth order of the Star Core Realm is still in the middle of the Star Core Realm. Although the sixth order of the Star Core Realm is also in the middle stage, it is close to the late stage, and in terms of controlling warships, it is definitely different from the fifth order of the Star Core Realm.
But if Kai continued to break through, there would really be a worry about the instability of the realm, so Yezuan decided to cultivate his personal strength here first to break through to the sixth order of the Star Core realm before leaving. Although it is only a small level of improvement, the chance of escape can be increased a lot. By the way, it should be noted here that although this auction has ended, the strong people who enter the box can stay in the auction until the next auction begins, which is also due to the particularity of the auction. Many strong people, because of the auction of some extremely sensitive treasures, it will be dangerous to walk out of the box and leave the auction center, so they need a little time to prepare in the box. From this point of view, the Chanhei Auction Center is still very humane. At that moment, Yezuan put away his other thoughts, took out a large amount of red 5th level Star Core origin from the immortal realm in his body, and at the same time gave an order to the devouring system, so that the system began to absorb its energy. Time passed slowly, and before I knew it, 2 days had passed. And when the system prompt sound in his mind sounded again, Yezuan's eyes finally opened. Ding! Congratulations on the host's breakthrough. The current level is the 6th order of the Star Core realm. 6th order. Ang ekspresyon ni Yezuan ay nasa sabik. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, naramdaman ang lumalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan, at ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay lalong lumakas. Sa pagkalkula ng oras, tila magsisimula ang susunod na auction bukas, ibig sabihin, kahit na ayaw umalis ni Yezuan, wala nang paraan para manatili pa rito. Pagkatayo niya, itinaas niya ang kanyang kamay para magkaroon ng Divine Sense Imprint, at biglang bumukas ang pinto ng kahon, at lumabas si Yezuan. Sa nakalipas na 2 araw, ang lahat ay nangyayari gaya ng dati sa paligid ng malakastilyong gusali kung saan matatagpuan ang Chanhei Auction Center. Ngunit sa ilalim ng mababaw na normalidad na ito, mayroon talagang isang undercurrent surge. Sa ilalim ng ilang sinasadyang pagsisiyasat, matagal nang nalantad ang pagkakakilanlan ni Yezuan, at alam pa nga ng ilang tao ang kanyang federal na pagkakakilanlan. Matapos malaman na ang taong may malaking bilang ng mga Star Core na pinagmulan ay talagang isang mamamayan ng Star Core Realm Federation na pinangalan ng Yezuan, at ang kanyang lakas ay hindi talaga malakas, maraming tao ang nagsimulang mag-isip tungkol dito at nagplanong manloob. Sa kanila, naroon ang matandang may pinakamataas na paglilinang ng Black Hole Realm. Sinuri din niya ang pagkakakilanlan ni Xuan Yuanzing, ngunit wala siyang mahanap, ngunit nakumpirma niya na ang kabilang partido ay talagang mula sa Heavenly Pluto Star, kung saan matatagpuan ang Heavenly Pluto Emperor. Sa ganitong paraan, wala ng mga tao na maglalakas loob na ilipat si Xuan Yuanzing, at ang mga makakarating dito mula sa Imperial Capital ay hindi mga ordinaryong buhay, kahit na ang lakas ng paglilinang ay hindi malakas, ngunit dapat mayroong isang malakas na background sa likod nito, at hindi nila kayang masaktan ang lahat. Higit pa rito, ang sariling cultivation realm ni Xuan Yuanzing ay umabot na sa pangalawang order ng Black Hole Realm, at siya rin ay isang napakalakas na pag-iral, at mas imposible para sa isang taong maglakas loob na isipin ang tungkol sa kanya. Sa nakalipas na 2 araw, ang grupo ng mga lalaki na gustong umatake kay Yezuan ay lahat ay napadpad sa paligid ng Chanhei Auction Center, malapit na sumusunod sa kanyang mga galaw. Sa sandaling ito, nang lumabas ang figure ni Yezuan sa Chanhei Auction Center at lumitaw sa paningin ng lahat, ang mga taong ito ay biglang naging excited. Ang ilang mga tao, kahit isang maliit na bituin ay lumitaw sa kanilang mga mata, sa kanilang opinyon, si Yezuan ay ganap na isang gumagalaw na kayamanan na may malaking bilang ng mga pangunahing pinagmulan ng bituin. Gayunpaman, sa loob ng Chanhei Star, hindi sila nang ahas na kumilos, mahigpit na ipinagbawal ng Star Defense Array ang ganitong uri ng pagpatay, sa sandaling gumawa sila ng hakbang, pagkatapos na maramdaman ng Defense Array, ang resulta ay tiyak na napakalungkot, kahit na ang makapangyarihang pag-iral ng Black Hole Realm ay hindi makalaban dito. Kabanata 2633, ang 2 Black-Hearted Giants. Si Yezuan ay hindi natigilan, sa katunayan, mula sa isang ordinaryong tao hanggang sa kasalukuyan, ang buhay at kamatayan na naranasan niya ay higit pa sa karanasan sa buhay at kamatayan ng karamihan sa mga powerhouse sa Wanluo Federation. Sa sandaling lumabas siya ng Chanhei Auction Center, naramdaman niya,
na isang pakiramdam sa dilim, at alam niya na siya ay tina-target ng maraming tao. Lahat ng mga lalaking ito ay nagtago ng kanilang hininga, at hindi man lang nila itinuon ang kanilang mga mata sa tagiliran ni Yezuan, ngunit may katinuan lang si Yezuan, ngunit wala siyang pakialam. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay binalangkas ang isang medyo mapaglarong ngiti, at si Yezuan ay nagmamadaling pumunta sa canopy passage kung saan siya napunta noon. Hindi nagtagal pagkaalis niya, hindi nagmamadaling hinabol siya ng mga tao sa paligid niya. Hindi man lang pinansin ni Yezuan ang mga pag-iral na ito, dahil alam niyang hindi siya magkakaroon ng anumang intersection sa kanila, at ang kabilang partido ay hindi magkakaroon ng pagkakataong atakihin siya. Bagamat hindi niya alam ang kaayusan sa panig ni Zhao Long, inaasahan niyang tiyak na hindi siya pakakawalan ni Bai Zhengxing. Ang 9th Level 9 Colored Star Core na pinanggalingan ay lubhang kapakipakinabang para kay Bai Zhengjun, ngunit sa mga kamay ng batang babae na nagngangalang Zing, wala siyang paraan, dahil ito ang kaso, makakahanap lang siya ng tagumpay mula sa panig ni Yezuan. Siyempre, kahit si Bai Zhengjun ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa Chanhe Star, siya ay isang Star Commander lamang, at ang Chanhe Star Sky Super Brain ay pansamantalang namamahala sa kanya, hindi nasasakop sa kanya, at ilang mga utos, maaaring tanggihan siya ng Star Sky Super Brain. Halimbawa, ang Star Defense Array ng isang administrative star, ito ay isang independenteng sistema, at ito ay kinokontrol din ng Starry Sky Superbrain sa administrative star, ngunit ang bahaging ito, kahit na ang Star Commander, ay hindi maaaring makialam. Ito rin ang dahilan kung bakit ang paraan ni Zhao Long para kumita sa bagay na ito ay dapat lamang na matukoy ang target ng biktima sa Chanhe Star, at pagkatapos ay maghintay hanggang sa labas ng Chanhe Star para gumawa ng hakbang. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa paghihinala, ito ay talagang imposible na gawin ito dito. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na si Yezuan ay maaaring palaging manatili sa Chanhe Star para sa kanlungan, kung kailangan niya ng mga mapagkukunan, dapat siyang lumabas, hindi pa banggitin, kung mananatili siya sa administrative star, si Bai Zhengjun, bilang Star Commander, ay makakahanap ng pagkakataon na atakihin siya pagkatapos ng lahat. Sa katunayan, kahit si Bai Zhengjun ay hindi inaasahan na aalis si Yezuan ng ganoon kaagad. Nang matanggap niya na si Yezuan ay lumabas na sa Chanhe Auction Center at nagmamadaling pumunta sa entrance at exit passage ng Chanmu Defense Array sa lalong madaling panahon, siya ay tuwang-tuwa, at agad na nagpadala ng signal sa mga puwersang naayos na sa labas ng Chanhe Star noon. Ang marangal na one-star leader ay talagang nagkalkula ng isang ordinaryong federal na mamamayan. Kailangan kong sabihin na ang puso ni Bai Zhengjun ay talagang itim. Mayroon ding Zhao Long na may itim na puso, malapit nang umalis si Yezuan sa Chanhe Star, natanggap din niya ito sa lalong madaling panahon, orihinal na ibinigay niya ang bagay na ito kay Zhou Hong sa ibaba, ngunit ngayon ay mataas na ang pusta, si Yezuan ay malamang na magkaroon ng malaking bilang ng mga high-grade Star Core na pinanggalingan, at si Bai Zhengjun ay maaari ring gumawa ng hakbang laban sa kanya. Si Zhao Long ay maaari lamang kumilos sa kanyang sarili. Siya ay isang powerhouse ng Black Hole Realm, ngunit sa unang order lamang. Kaugnay nito, kahit si Bai Zhengjun ay mas mababa sa kanya, at mayroon lamang isang powerhouse sa Black Hole Realm ng Chanhe Star, at iyon ay si Zhao Long. Kahit na ang matandang lalaki na lumitaw sa Chanhe Auction Center ay isang malakas na tao mula sa labas. Matapos umalis mula sa entrance at exit passage ng Chanhe Star Sky Canopy Defense Array, hindi isinakripisyo ni Yezuan ang Purple Hidden Shuttle sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay tumakas kaagad, dahil alam niya na kailangang may kaayusan sa labas, ngunit kung ano iyon at kung saang direksyon, hindi niya alam, at hindi. Magandang umalis ng buong bilis sa oras na ito. Maghintay man lang hanggang sa may hayag ang lahat ng pagsasaayos ng kabilang partido bago gumawa ng nakatarget na pagpipilian, upang ang pagkakataon na matagumpay na makatakas ay mas malaki. Sa makatuwid, pagkalabas ni Yezuan sa Chanhe Star, tinawid niya ang walang laman na kalawakan gamit ang kanyang pisikal na katawan, at unti-unting tumawid sa malayo. Sa ganitong paraan, sa lakas ng kanyang Star Core Realm 6th Order Cultivation, ang bilis ay tiyak na hindi magiging mabilis, at pagkaraan ng 2 oras, hindi pa nakaalis si Yezuan sa Chanhe Star, hanggat siya ay lumingon, ang malaking Chanhe Star ay nasa kanyang larangan pa rin ng paningin.
Ang sitwasyong ito ay matagal nang pinagalitan ng halos 100 malalakas na lalaki na sumunod sa kanya ang kanilang mga ina sa kanilang mga puso. Ang mabahong batang lalaki ay hindi alam kung siya ay mabubuhay o mamamatay, at siya ay malinaw na siya ay isang nakatulala na binata. Ito ay pinuntirya ng daan-daang tao, at hindi pa rin sila nagmamadaling tumatawid sa kawalan sa laman. But then again, kahit isakripisyo niya ang kanyang pribadong barkong pandigma, halatang hindi siya makakatakas, pero nakakiti talaga sumugod sa kalsada ng ganito. Ang mga lalaki sa likod, hindi ito pinansin ni Yesuan, at lumipas ang isa pang oras, at nang medyo naiinip si Yesuan, 4 na barkong pandigma ang sa wakas ay lumitaw sa mabituing kalangitan sa harap niya. Ang 4 na barkong pandigma na ito ay pawang planetary level, ngunit hindi ang mga ito ang karaniwang barkong pandigma ng Federation Military, at bukod pa, ang 4 na barkong pandigma na ito ay halatang binansagan din ng concealment formation, dahil wala pang nakatuklas sa kanilang pag-iral noon, at hanggang sa lumapit si Yesuan ay bigla silang lumitaw. Marahil, kanina pa sila naghihintay sa labas ng Chanhae Star Sky Canopy Defense Array Passage, ngunit sila ay nasa isang tagong estado, at hindi alam kung sinundan nila si Yesuan ng tahimik. Hanggang sa makarating sila dito ay naramdaman nila na sapat na ang layo nila sa Chanhae Star at ipinakita nila ang kanilang mga figure, na siyang ritmo ng paghahandang kumilos. Sa paglitaw ng 4 na planeta-level concealment warship na ito, hindi lamang ang mga talukap ni Yesuan ay tumalon, ngunit maging ang halos 100 powerhouses na sumunod sa kanya at nagtago ng kanilang mga katawan ay sama-samang huminga. Ang karamihan sa mga tao ay hindi nag-atubili, tumalikod at umalis, at direktang sumuko. Tanging ang matandang lalaki na may second-order cultivation ng Black Hole Realm, pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sa wakas ay nanatili, at halatang ayaw bumitaw. Ang 4 na barkong pandigma na ito ay pawang mga pribadong barkong pandigma ni Bai Zhengjun, at palaging may bulong-bulungan sa lugar ng Chanhae Star, na nagsasabing mayroong 4 na nakatagong barkong pandigma na aktibo sa paligid, na nagnanakaw ng mga tahanan at bahay, at usap-usapan na ang mga ito ay kamag-anak ng Star Commander na si Bai Zhengjun, kaya ngayon sa sandaling lumitaw ang 4 na barkong pandigma na ito, ang mga malalakas na barkong pandigma na ito ay hindi na nauunawaan, ang mga malalakas na tao na sumunod dito ay si Bai Zhengjun, hindi na mauunawaan ni Bai, na si Zing ay hindi na mauunawaan, may kinalaman sa kanila, kaysa manatili at mapatay, mas mabuting mabilis na tumalikod at bumalik upang maligo at matulog. Isa rin itong barkong pandigma sa antas ng planeta, ngunit ang halaga ng 4 na barkong pandigma na ito ay halatang mas mataas kaysa sa mga barkong pandigma na klase ng planeta ng federal na militar. Ang halaga lamang ng concealment formation ay higit na lampas sa karaniwang mga barkong pandigma ng militar. Huwag tumingin sa parehong concealment formation. Ngunit ito ay nakaukit sa isang maliit na pribadong barkong pandigma, at ito ay nakaukit sa ganitong uri ng planetary level battleship, bagamat ang epekto ay pareho, ngunit ang halaga ay malinaw na naiiba. Ang 4 na barkong pandigma na ito ay may kamanghamanghang halaga, at tiyak na nagkakahalaga si Bai Zhengjun ng maraming pinansyal na mapagkukunan upang masangkapan sila. Ngunit sa parehong paraan, kasama ang 4 na nakatagong barkong pandigma, lahat sila ay lumalangoy sa labas ng Chanhae Star tuwing weekday, at halatang nakakuha sila ng maraming kayamanan para kay Bai Zhengjun. Mula sa puntong ito, hindi magandang bagay ang Star Commander at Military Commander ng Chanhae Star, at lahat sila ay gumagawa ng ganitong uri ng madilim na negosyo. Sa sandaling ito, sa sandaling lumitaw ang 4 na barkong pandigma, nakabuo na sila ng isang pormasayon, na humaharang sa lahat ng daraanan ni Yesuan, at sa likod, lumitaw din ang figure ng matandang lalaki na nag-cultivate sa Black Hole Realm. May mga lobo sa harap at tigre sa likod, na masasabing inaatake sa tiyan at likod. Kabanata 2634, mga loches sa Starry Sky. Mabahong bata, pinapayuhan kitang masunurin sa tabi ko, at least makakapulot ka ng konting buhay. Matapos lumitaw ang figure, ang matandang lalaki ng Black Hole Realm na nakasuot ng itim na roba ay ngumisi, at sinabi kay Yesuan, sa palagay ko narinig mo na rin ang mga chismis ng Chanhae Star, ang 4 na nakatagong barkong pandigma na iyon ay pawang mula kay Star Commander Bai Zhengjun, kung mahulog ka sa kanilang mga kamay, tiyak na mapapawi ka, ngunit ang matanda ay iba, ako, isang casual na bagay,
Ako, si Heilooy, isang casual na bagay. Hindi mahalaga sa akin ang reputasyon, basta hayaan mo akong makakuha ng sapat na benepisyo at iligtas ang iyong buhay, okay lang. Panipi, halos kasabay nito, dalawang figure din ang lumitaw sa apat na planetary-level battleship sa tapat. Ito ay Baihong at Baihong, ngunit ang kanilang mga mukha ay halatang natatakpan. Sa sandaling lumitaw si Bai Hangfu, na nagbago ang boses, agad niyang itinaas ang kanyang ulo at tumawa. Yezuan, mas mabuting pumunta ka sa amin ng mabilis, alam mo ba kung sino ang matandang nasa likod? Ang sikat na star thief na si He Luoying. Ang matandang ito ay kilalang kilala na walang awa, lahat ng malalakas na tao na nahulog sa kanyang mga kamay, ang huling kinalabasan ay natangay lahat, at pagkatapos ay nabura. At ito mismo ang dahilan kung bakit kahit na nabalitaan na siya ay isang bituin na magnanakaw sa labas, ngunit dahil walang buhay na bibig, kaya siya ay laging walang buhay, kahit na dumating siya sa Chanhe Star, ang opisyal ay hindi maaaring atakihin siya. Bagamat Star magnanakaw din kami, at least hindi namin naipakita ang tunay na kulay namin sa harap ng kahit na sino, kaya hanggat may makukuha kaming sapat na benepisyo mula sa inyo, paano kung pakawalan namin kayo? Walang epekto sa depensa natin. So, andito na ang paraan para mabuhay, mas mabuting huwag kang magkamali sa sarili mo, maliit na buhay ito. Kasalukuyang alam ni Yezuan na mayroong 8 starry sky-level powerhouse realms, katulad ng Star Core, Meteor, Satellite, Planeta, Bituin, Nebulae, Galaxy, at Black Hole. Ang Star Thief na si He Luoying sa likod ay isang powerhouse sa Black Hole realm, ngunit sina Baihong at Baihao sa battleship ay mayroon lamang cultivation ng planetary realm, at sila ay isang buong 4 na kaharian ng hiwalay sa isa't isa, ngunit hindi sila natatakot, at ito ay malinaw na dahil umaasa sila sa kapangyarihan ng 4 na nakatagong barkong pandigma. Napag-alitan na ni Yezuan sa kanyang puso, ang mga taong ito. Wala talagang magandang bagay, ngunit nakakalungkot na ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay masyadong mababa, at nahulog siya sa punto kung saan siya ay pinagbantaan ng dalawang lalaking ito sa parehong oras. Isang matinding galit ang umusbong sa dibdib ni Yezuan, at pagkatapos na makapasok sa mabituing kalangitan, ito ang unang pagkakataon na nagalit siya na ang kanyang cultivation realm ay masyadong mababa. Sa sandaling ito rin nagkaroon siya ng lubos na malinaw na realisasyon, ang mundo sa background ng mabituing kalangitan ay talagang walang pinagkaiba sa naranasan niya noon. Huwag tingnan ng Wanluo Federation sa ibabaw tila medyo maayos, na parabang ang lahat ng lahi ay malapit na nagkakaisa upang labanan ang Chanji clan. Ngunit sa katunayan, ang lahat ng ito ay isang hitsura, ang buong mundo ng mabituing kalangitan ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng Wanluo Federation at ng Chanji clan, kahit sa anumang maliit na kampo, ito ay kapareho ng gubat. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yezuan na ang kanyang kalooban ay bumuti sa isang tiyak na lawak, at ang walang katapusang galit sa kanyang dibdib ay tila naging puno ng pagmamataas. Pagdating sa kompetisyon ng lakas, siya si Yezuan ay naging lahat, paano siya natakot sa sinuman. Sa sandaling naisip niya ito, hindi nagalit si Yezuan, at pagkatapos ng isang buntong hininga, itinaas niya ang kanyang ulo at tumawa, hahaha. Isang kumpol ng mga langaw at aso, nasa iyo lang, karapat-dapat ka bang maging kaharap ng taong nasa harapan ko? Matapos itong pagsabihan, si Yezuan ay hindi nag-atubili, at habang ang matandang halimaw ni He Luoying sa likod niya at ang mga powerhouse sa 4 na nakatagong barkong pandigma sa kanyang harapan ay natigilan pa rin, diretso niyang isinakripisyo ang purple na nakatagong shuttle, at ang kanyang anyo ay nawala sa isang kisap mata, at pagkatapos ay naging isang purple na streamer at sumugod sa kawalan sa dulo ng kanyang blink, at nawala sa kanyang paningin. Ang bilis nito ay mas mabilis pa kaysa sa isang Stellar-class Federation military warship. Ang lahat ng ito ay nangyari nang napakabilis na ang lahat ay hindi natauhan, at ang purple na streamer ay nawala. Ang magnanakaw ng bituin na si He Luoying ay direktang ibinuka ang kanyang bibig, dam. Anong uri ng barkong pandigma ang batang ito? Ito ay tulad ng isang loach sa mabituing kalangitan, ang bilis ay masyadong mabilis, at ang katawan ng barko ay maliit, ito ay tiyak na isang escape artifact. Sa kabilang banda, ang mga mukha ni na Baihong at Baihao ay sobrang madilim din.
Ang bilis ng apat na stealth warship ni Bai Zhengjun ay talagang mas mabilis kaysa sa ordinaryong Planetary Class Federation military standard na mga barkong pandigma, ngunit tiyak na hindi sila maihahambing sa stellar class ng isang 3,000 metrong kapitan. Ang maliit na barkong pandigma na naging isang kislap ng lilang liwanag na ngayon ay nalampasan ang bilis ng ordinaryong mga bituin sa bituin, paano ito hahabulin? Careless. Natatakot ako na hindi ko ito magagawa sa pagkakataong ito. Nako, masyadong makapangyarihan ang batang ito, saan siya nakakuha ng napakahusay na maliit na pribadong barkong pandigma? Sa pag-aatubili, unti-unting naglaho ang apat na barkong pandigma na nasa ilalim nilang dalawa, halatang mabilis na lumayo, orihinal na hindi nila makita ang liwanag, lumitaw na sila sa kawalan na ito, at dapat silang ilipat kaagad. At ang matandang halimaw ng Star Thief na si He Luoying, pagkatapos na matitigan ang direksyon ni Yezuan ng hindi sinasadya, malamig na bumantong hininga, mabilis na nawala ang kanyang figure at umalis. Walang laman muli ang kawalan, at pagkaraan ng 10 minuto ay dahan-daw ang lumitaw ang dalawang figure sa isang sulok sa di kalayuan, si Xuan Yuanzing at ang kanyang personal na kasambahay na si Pothos. Sa sandaling ito, kakaiba ang mga ekspresyon sa mukha ng dalawang babaeng ito, at sa pagkurap ng kanilang mga figure, hinabol na nila ang direksyon kung saan umalis si Yezuan. Hindi ko inaasahan na lahat kami ay napalingon, ang batang iyon ay maaaring magkaroon ng kahangahangang maliit na pribadong barkong pandigma. Sa pagtingin lamang sa bilis, ito ay mas mahusay kaysa kay Miss Xuan Yuanzhou. Pero bakit parang pamilyar ako sa barko niya? Pero hindi pamilyar ang itsura, dahil lang ba sa purple na katawan nito kaya ako nag-iilusyon na makakita ng purple na electric shuttle. Walang saysay. By the way, Miss, saan na tayo pupunta? Hindi naman hahabulin yang batang yan diba? Ngayong nasa kamay na ang Star Core Origin, dapat. Shut up! Akala mo ba tayong dalawa lang? Nang lumabas ang huling soft drinks ni Xuan Yuanzing, ang kanyang maid na si Green Pothos ay hindi nakaimik, at ang dalawang figure ay mabilis na lumayo at nawala sa dulo ng mabituing kalangitan. Sa oras na ito lamang lumitaw ang figure ni Zhaolong mula sa isang malayong sulok, kumikinang ang kanyang mga mata, nakatingin sa direksyon kung saan aalis ang amo at alipin ni Yezuan at Xuan Yuanzing, at bamulong sa sarili, napakamakapangyarihang babae, talagang karapat-dapat siyang maging second-order powerhouse sa Black Hole Realm mula sa imperial na pamilya ng Xuan Yuan, talagang karapat-dapat siyang maging kabisera ng Xuan Yuan, at talagang karapat-dapat siyang maging isang demonyong pag-iral na nireranggo bago ang 5,000 sa listahan ng mga federal na nag-aambag. At ang batang iyon, kahit na ang cultivation realm ay masyadong masama, ngunit ang pusong ito ay talagang makapangyarihan, at ang mas bihira pa ay ang kanyang swerte. Sok, ang maliit na Star Core realm ay maaaring umupo sa napakaraming bilang ng mga Star Core na pinagmulan, at ang super best na barkong pandigma. Sa kabutihang palad, hindi nagpakita si General Ben sa pagkakataong ito, kaya hindi ako naniniwala na hindi siya pupunta sa Chanhe Star sa hinaharap, at pagkatapos ay, Hoy! Sa pagsasalita tungkol dito, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Zhaolong, at ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho na parang multo. Kabanata 2635 iyan ang Purple Electric Shuttle. Ang Xuanyuan boat ay talagang isang maliit na pribadong barkong pandigma, ngunit ito ay medyo espesyal. Mula sa katotohanan na ang pangalan ng barkong pandigma nito ay may salitang Xuanyuan bago nito, masusuri na ang ganitong uri ng barkong pandigma ay isang natatanging barkong pandigma ng pamilya Xuanyuan sa kabisera ng Heavenly Underworld Emperor. Ang Immortal Dynasty ay ang siyentipiko at teknolohikal na kampo ng sangkatauhan sa ikatlong universo, bagamat mayroon ding mga diskarte sa paglilinang, ngunit sa pangkalahatan, ito ay karaniwang gumagamit ng gene culture liquid upang masira ang kaharian. Ang fluid culture ng gene ay hindi kailangang patuloy na masipsip at maipon sa parehong paraan tulad ng enerhiya ng pinagmulan ng star nucleus. Sa parehong antas, ang mga powerhouse ng kampo ng agham at teknolohiya ay hindi na nangangailangan ng likido sa kultura ng gene pagkatapos masira. Siyempre, ang eksaktong dami ng gene culture medium ng antas na ito na kinakailangan para sa isang pambihirang tagumpay ay nakasalalay sa talento ng individual. Ang first-level gene culture liquid ay tumutugma sa una sa 8 realm na kilala ni Yezuan, ang Star Core Realm. Level 2, katumbas ng Meteor.
Level 3, naaayon sa mga satellite. Level 4, naaayon sa planeta. At iba pa, antas 8, katumbas ng black hole realm. Para sa ika-9 na antas, ito ay tumutugma sa isang mas malakas na kaharian pagkatapos ng black hole realm. Kung ang mga mamamayan ng Federation of Science and Technology Camp ay gustong maging cultivator, dapat silang mag-inject ng first-order gene culture liquid, at pagkatapos ng tagumpay, maaari silang maging first-order star core realm. Siyempre, kung gusto mong magtagumpay, ang ilang mga tao ay maaaring makalusot gamit ang isang tubo, habang ang ilang mga tao ay maaaring hindi matagumpay na makalusot at maging isang first-order powerhouse ng star core na may 10 tubo at 100 tubes ng first-order gene culture medium. Pagkatapos ng isang matagumpay na tagumpay, hindi na kailangan para sa isang first-order gene culture medium, at ang pagpapabuti ng realm ay maaaring tumagal ng iba pang mga paraan, tulad ng pagsipsip ng enerhiya ng star core na pinagmulan. Hanggang sa ika-9 na pagkakasunod-sunod ng star core realm na kinakailangan upang makapasok sa susunod na Great Realm Meteor Realm, at pagkatapos ay kinakailangan na gumamit muli ng second level na gene culture liquid. Pagkatapos, nang maabot niya ang ika-9 na order ng Meteor Realm, kailangan niyang gamitin muli ang pangatlong antas na daluyan ng kultura ng gene. Sa madaling salita, sa kampo ng agham at teknolohiya, ang gene culture liquid ay ginagamit upang masira ang bottleneck ng dakilang kaharian, tulad ng kahulugan ng pagpapabuti ng antas ng buhay. Ang mga maliliit na hakbang sa loob ng parehong kaharian ay hindi kailangan, at kahit na sila ay iniksyon ng maraming beses, hindi sila magkakaroon ng anumang epekto. Dahil dito, ang mga pamilyang maaaring maghanda ng gene culture liquid ay pawang tunay na mininiil sa siyentipiko at teknolohikal na kampo. Ang ordinaryong una hanggang ikatlong antas na daluyan ng kultura ng gene, na maaaring ihanda ng ilang mga parmasyutiko, ay hindi mahalaga, at kapag umabot ito sa ika-4 na antas o mas mataas, hindi ito isang bagay na magagawa ng mga ordinaryong tao. At ang ika-8 antas ng gene culture liquid, sa Heavenly Pluto Empire, tanging ang 3 pangunahing pamilya ng Imperial Capital na Heavenly Pluto ang makakapaghanda nito. Ang pamilyang Xuanyuan ay isa sa kanila. Mula dito, makikita mo kung gaano kalalim ang background nito. Ang ganitong uri ng behemoth, hindi mahirap mag-recruit ng ilang refiner mula sa cultivation camp upang makipagtulungan sa isang tiyak na base ng pagmamanupaktura ng barkong pandigma sa kampo ng teknolohiya upang bumuo ng isang batch ng mga natatanging pribadong barkong pandigma para sa mga nakababatang disipulo sa pamilya. Ang kinakatawan ni Xuanyuan Zhou ay ang pamilyang Xuanyuan sa kabisera ng imperial. Ito rin ay isang uri ng proteksyon, kung tutusin, kung mas malaki ang pamilya, mas maraming mga disipulo sa angkan nito ang karaniwang kailangang lumabas para sa pagsasanay. Kapag nakatagpo ng panganib, ang makapangyarihang Xuanyuan boat ay hindi lamang isang paraan ng pagliligtas ng buhay, kundi isang hadlang at babalas sa kalaban. Sa sandaling ito, si Xuanyuan Zing at ang pangalawang anak na babae ni Luluo ay nagsakripisyo ng bangkang Xuanyuan na kumakatawan sa pamilya Xuanyuan sa kabisera ng imperial, at mabilis na humahabol sa direksyon ng pag-alis ni Yezuan. Gayunpaman, kahit na ang bilis ng Xuanyuan boat na ito ay kamangha-mangha din, ito ay karaniwang hindi mas mahina kaysa sa ordinaryong 3,000 metrong stellar na malaking barkong pandigma ng militar, ngunit kumpara sa Purple Hidden Shuttle ni Yezuan, ito ay isang bingka pa rin. Maging ang mga barkong pandigma na pagmamayari ni Xuanyuan Zing, na nagtanim ng Black Hole Realm at nagmula sa Imperial Capital Xuanyuan Family, ay maihahambing lamang sa isang stellar class na malaking barkong pandigma na may 3,000 metro sa bilis. Mula dito, makikita mo kung gaano kabihira ang Purple Hidden Shuttle ni Yezuan, syempre, ang mas bihira pa ay ang fusion system. Miss, sapat na. Ang nakolekta namin sa Star Core Origin na hiniling ni Master Shu, hindi mo ba siya pupuntahan para pinuhin si Xuanyuan Zhou? Isa siyang sikat na refining master sa cultivation camp, bihira lang magkita, at pumayag din siya sa aming kahilingan, kung hindi ka magmadali ngayon, kung sakaling may aalis. Maingat na sumulyap sa Xuanyuan Zing sa tabi niya, ang katulong na si Luluo ay nagtanong ng medyo nalilito. Tingnan mo ang direksyon na pupuntahan natin ngayon. Ito ay malinaw na habulin na si Yezuan, ang batang iyon ay may mahusay na barkong pandigma, at kahit ang iyong Xuanyuan boat ay hindi may kukumpara, ngunit hanggat tinutulungan tayo ni Master Shu na pinuhin ito muli,
Pagkatapos ay tiyak na magiging mas malakas ang ating pagganap, ito ay tiyak na magiging mas malakas ang ating pagganap. That's a safe move, it's better than we going to rob. Or find the other party, and ask for a more reliable deal, right? Don't say na baka hindi tayo makahabol, at kahit gawin natin, baka hindi pumayag ang mga tao na isuko ito. Kaya, di ba sabi mo lang yung purple battleship niya, although iba yung itsura, pero feeling, may ilusyon na makakita ng purple na electric shuttle. Nang hindi na hinintay na matapos magsalita ang mga pothos, pinutol ni Xuan Yuanzing ang kanyang mga salita, lumaki siyang kasama ng mga pothos, sinabing siya ay isang katulong, ngunit sa katunayan, siya ay parang isang kapatid na babae, kaya malinaw na malinaw sa kanya ang ugali ng babaeng ito, at may mga bagay na hindi niya naintindihan ng lubusan, at sa mga sumunod na araw, natatakot ako na patuloy siyang magdaldal. Wala ring pagpipilian si Xuan Yuanzing, upang matahimik, maipaliwanag lamang niya ang kanyang mga salita, masasabi ko sa iyo ng tiyak at seryoso, ang barkong pandigma na iyon ay ang Purple Electric Shuttle. To be precise, yung Purple Electric Shuttle. Halo-halo lang sa barkong yun. Panipi, ano, miss, ito, paano ito? Ang pothos ay mukhang matamlay, hingal, at ang kanyang maliliit na kamay ay nakatikip sa maselang labi ng cherry. Bago umalis sa Imperial Capital at ibigay ang Xuanyuan boat na ito sa master, ilang taon ang inabot ni Miss Purple Electric Suoben. Hanggang sa nakuha ko ang Xuanyuan boat ay nabura ko ang imprint ng Divine Consciousness na nakatatak dito noong ito ay Pino, sabi mo, maaari ko bang aminin ang aking pagkakamali? Ibinaling ang kanyang ulo at sumulyap sa berdeng pothos sa tabi niya, si Xuan Yuanzing ay tila biglang may naisip, at biglang napabuntong hininga, sa pagkakataong ito ay umiwas na talaga ako ng tingin. Hindi ko inaasahan na ang taong ito ay isang refining master na mas makapangyarihan kaysa kay Master Shu, gaano katagal niya nakuha ang Purple Electric Shuttle. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay matagumpay na napino ng taong ito ang kanyang orihinal na barkong pandigma sa ilang araw ng auction, at sa proseso, isinama dito ang Purple Electric Shuttle. Panipi, dapat mong malaman na ang Purple Electric Shuttle ay ang pinakamahusay na maliit na pribadong barkong pandigma na nakaukit sa pagbuo ng bilis, kung hindi dahil dito, hindi ko ito iingatan sa loob ng maraming taon, at ito rin ang makapagpaliwanag kung bakit ang barkong pandigma na mayroon siya ngayon ay maaaring magkaroon ng isang nakakatakot na bilis. Ang pribadong barkong pandigma na ginamit ng isang refine master ay hindi sana masyadong ordinaryo, at ang bilis ng pagbuo ng Purple Electric Shuttle ay nakuha na. Ang taong ito ay maaaring pinuhin ang barkong pandigma sa pamamagitan ng paraan habang isusubasta ito sa loob lamang ng ilang araw, na sadyang nakakatakot, kahit na ito ay Master Shu, ang nagpino na sandata ay dapat na umatras, at maaaring walang panlabas na panghihimasok. Sa kasong ito, sasabihin mo, dapat ba tayong pumunta kay Master Shu o hanapin siya? Sa pagsasalita tungkol dito, sumulyap si Xuan Yuanzing sa mga pothos sa gilid, at ang huli ay tamad na. Kabanata 2636, lahat ay nagsisimula sa scratch. Sa sandaling ito, kinokontrol ni Yezuan ang Purple Hidden Shuttle upang tumakbo sa buong daan, mabilis na nagmamadali patungo sa kailaliman ng Burial Star Domain, nang walang tigil. Pero medyo bad mood siya, pakiramdam niya ay nasa kakaiba siyang bilog. Sa pagkakataong ito, ang Purple Hidden Shuttle na katatapos lang ng 3 fusion ay tila nalantad muli, at ang hitsura ng barko ay nakita ng maraming tao, ngunit walang paraan, hindi niya ma-activate ang hidden formation ng Purple Hidden Shuttle bago ito ilabas, at kailangan niyang pumasok sa battleship para gawin ito. Sa madaling salita, kung gusto niyang bumalik sa Tianhexeng, hindi niya ito aalisin, o kailangan niyang dumaan sa pang-apat na pagsasanib. Siyempre, sa kasalukuyang bilis ng Purple Shuttle, hindi mahalaga kung ito ay nakalantad, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hanggat hindi ka nakapasok sa bitag, maaari kang makatakas. Ngunit ang problema ay kung itatago ni Yezuan ang kanyang hitsura at babalik sa Tianhe Star, dapat may layunin siya bago bumalik, paano siya makakatakas? Sa pagsasalita nito, napilitan siyang pagsamahin ang barkong pandigma ng paulit-ulit bago siya ng ahas na lumabas upang makipagkita sa mga tao, lahat dahil ang kanyang lakas ay masyadong mahina,
napagpasyahan na ni Yezuan na hindi na siya babalik sa Chanhae Star bago siya tumawid sa Star Core Realm at pumasok sa Meteor Realm gamit ang kanyang lakas sa cultivation. Siyempre, pagkatapos ay muli, ang mapipilitang pagsamasamahin ang mga barkong pandigma ng paulit-ulit na tulad nito ay talagang hindi isang masamang bagay, kahit na, kung hindi dahil sa ganitong uri ng presyon, malamang na wala siyang Z-Hidden Shuttle ngayon. Gayunpaman, ang pang-apat na pagsasanib na sumunod ay malinaw na may problema pa rin. Ang battleship na pinili niya para sa ika-4 na fusion ay ang Shifting Star mula sa auction, na may tatak na may teleportation formation, ngunit sa kasamaang palad ay nasira ito. Kung hindi nasira ang pagkakabuo nito, gusto na ngayon ni Yezuan na humanap ng lugar para simulan ang pagsasanib nito. Sa oras na iyon, ang kanyang personal na barkong pandigma ay magkakaroon ng concealment formation, isang speed formation, at isang teleportation formation sa parehong oras. Kung pagsasamahin mo ang dalawa pang barkong pandigma na may defensive formation at isang attack formation na nakaukit sa kanila, ito ay magiging isang top-notch battleship sa pinakamahusay, at ito ay tinatansya na ang buong Tianchen Kingdom ay hindi makakahanap ng pangalawa. Pero ngayon halatang hindi na pwede, ayusin muna natin yung teleportation formation na nakaukit sa Star Shifter. Bukod dito, ang Purple Hidden Shuttle ay ginagamit pa rin, at si Yezuan ay nagtutulak nito sa kailaliman ng Burial Land, kaya wala siyang oras upang pagsamahin ang barkong pandigma sa pang-4 na pagkakataon. Kung gayon, pagsamahin natin ang iba pang mga kayamanan, ang paglalakbay sa mabituing kalangitan ay orihinal na boring. Habang inilalagay ni Yezuan ang kanyang Meteorite Sword, ang huling 2 piraso ng Starry Sky Grade Meteorite Iron Essence, pati na rin ang 4 na kayamanan at mahalagang materyales ng Meteorite Starlight Armor at ang Glazed Jade Phoenix Armor sa system, isang mabilis na tunog ng Devouring System ang agad na tumunog sa kanyang isipan. Ding, nakahanap ako ng kayamanan na maaaring pagsamahin, ang Meteorite Sword, at ang Starry Sky Grade Meteorite Iron Essence. Fusion o hindi, ding, nalaman kong kaya kung pagsamahin ang Treasure Meteorite Starlight Armor at Glazed Jade Phoenix Armor, fusion o hindi nag-alinlangan si Yezuan, at agad na sumagot ng sang-ayon, at kasabay nito ay itinapon ang malaking bilang ng mga Star Core na pinanggalingan, bilang enerhiya ng 2 pagsasanib na nangyayari sa parehong oras. Di nagtagal, nagsimula ang pagsasanib, at ang pag-unlad ay binasa ng dahan-dahan. Bagamat ang 2 kayamanang ito ay pangalawang pagsasanib lamang, dahil ang mga ito ay 2 magkahiwalay na pagsasanib sa parehong oras, ang pag-usad ay talagang mas mabagal kaysa noong ang barkong pandigma ay pinagsama ng mag-isa sa pangatlong beses bago, at tinatayang aabutin ng ilang araw bago matapos, ngunit sa kabutihang palad, si Yezuan ay hindi nagmamadali, wala siyang ibang gagawin ngayon, basta na lamang sumugod sa kalaliman ng field. Siyempre, napakalawak ng Burial Star Domain, at kahit nasa kakilakilabot na bilis ng kanyang kasalukuyang Purple Hidden Shuttle, hindi aabutin ng ilang taon para maabot ang tunay na wakas. Ngunit si Yezuan sa orihinal ay walang patutunguhan, kasing lapit lang sa kalaliman hanggat maaari, dahil habang papalapit siya, mas malaki ang pagkakataong makatagpo ang mga powerhouse ng Chanji Clan at ang mga alipin na naka-attach sa mga angkan ng mga alipin. Siya ay lumabas sa oras na ito upang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon. Pagdating sa mga puntos ng kontribusyon, kailangan kong pag-usapan ang tungkol sa mga fragment ng immortal level na Starry Sky Superbrain. Sa pagkakataong ito, ang iba't ibang mga kayamanan na nakuha ni Yezuan mula sa Chanhae Star ay hindi pa naasikaso, at mayroon lamang 4 na piraso, ang Superbrain Fragment, ang ika-8 antas na Gene Culture Liquid, ang Star Shifter, at ang huling K-Void Fragment. Ang iba, gaya ng Purple Electric Shuttle, tulad ng Meteorite Iron Essence at iba pa, ay nagamit na at natupok na. Walang paraan upang ilipat ang bituin, kaya makakahanap lang siya ng pagkakataon para ayusin ito sa ibang pagkakataon, at si Yezuan ay walang oras upang pag-aralan ang butas. Tungkol naman sa fragment ng Immortal Level Starry Sky Superbrain sa sulok na iyon, nabasa na ito ni Yezuan ng ika-8 antas na Gene Culture Liquid, at ito ay 6 na tubo ng sabay-sabay. Ang sulok na ito ng Immortal Star Sky Superbrain Fragment ay kasing laki lamang ng bola ng ping-pong, manipis, parang hiwa ng walnut, at tuyo ito, at ang material ay katulad ng halaman,
kung itatapon mo ito sa isang plato ng mga tuyong hiwa ng walnut, hindi mo ito makikilala. Ngayon, ito ay inilagay sa isang selyadong lalagyan ni Yezuan, at ang 6 na tubo na ika-8 antas ng gene culture liquid ay higit sa 100 litro, maputlang ginto, at ang mga fragment ng superbrain ay nabasa dito. Pero walang nangyari. Siyempre, ito ay dapat na sumisipsip ng enerhiya ng ika-8 antas ng mga likido sa paglilinang ng gene, ngunit ang prosesong ito ay tiyak na masyadong mabagal, at si Yezuan ay may kutob na ang ika-8 antas ay maaaring hindi sapat. Pagkatapos ng lahat, sa Emperor Immortal Star ng Immortal Dynasty, ang Immortal level na Starry Sky Superbrain fragment na iyon ay karaniwang kumokonsumo ng 9th level gene culture liquid. Ibinabad na ngayon ni Yezuan ang fragment ng sulok na ito ng isang ika-8 antas, na ganap na ginagawa ang kanyang makakaya, ngunit aktwal na nakagawa siya ng 2 paghahanda. Iyon ay, upang makakuha ng malaking bilang ng mga federal na kontribusyon na puntos, at pagkatapos mangolekta ng 10 milyong puntos, ipapalit niya ito sa isang tubo ng likidong pang-9 na antas ng gene culture. Kapag nasa kamay na ang ika-9 na antas, tiyak na babaguhin nito ang fragment ng sulok na ito, at kapag na-activate na ang independenteng sistema ng komunikasyon sa antas ng bituin na nakakabit sa sistemang lumalamon, kung gayon, kahit na hindi ito dumaan sa Starry Sky Superbrain sa mga administratibong bituin, maaari ding magkusa si Yezuan na ma-access ang mas mataas na antas ng pambansang kapital na network, o maging ang mas mataas na antas ng network ng kapital sa isang partikular na antas ng presyo ng kapital. Sa ganitong paraan, ang pagkakataong mahanap ang devouring origin ay hindi mabilang na beses na mas mataas. At ngayon, ang federal contribution points niya, 0 pa rin ang value, lahat ay masasabing simula sa 0. Sa kasalukuyang cultivation realm ni Yezuan, karaniwang hindi kailangang isipin ang tungkol sa pagpatay sa tunay na Chanji clan, ang layunin niya ay itakda ang mga malalakas na tao ng alipin na naka-attach sa Chanji clan, mula mahina hanggang malakas, habang sinusubukang makipag-ugnayan sa mga buhay na ito na itinalaga bilang mga kaaway ng One Luo Federation, habang mabilis na lumalaki. Naniniwala siya na habang unti-unting lumilipas ang panahon, at habang patuloy na umuunlad ang kanyang cultivation realm, isang araw, tiyak na magkakaroon siya ng kakayahang patayin ang mga powerhouse ng totoong Heavenly Machine Clan. Sa ganoong kagandang mga inaasahan, tinipon ni Yezuan ang kanyang mood saglit, at sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, kinuha niya ang isang malaking bilang ng mga star core na pinagmulan mula sa immortal na kaharian. Ngayon ay siya na ang ika-6 na order ng Star Core Realm, ngunit bago siya tumakas mula sa Chanhei Star dati, naramdaman ni Yezuan na nasa kanyang estado ng pag-iisip, at naramdaman niyang ang kanyang estado ng pag-iisip ay nakagawa ng isang maliit na tagumpay sa oras na iyon, kaya ngayon ay maaari niyang patuloy na mapabuti ang kanyang lakas, at sa maikling panahon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kawalang tatag ng kaharian. Habang nagsasama pa rin ang dalawang kayamanan, at habang nagmamadali ang Purple Shuttle, ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, anuman ang konsumo, at sinimulan ang kanyang nakatutuwang pagtatanim. Kabanata 2637, hindi ito ang dati. Mabagal na lumipas ang oras, at bago ko namalayan, ang Purple na Shuttle ay patuloy na nagwawalis ng napakabilis sa direksyon ng malawak na mabituing kalangitan sa kailaliman ng Burial Star Field, at ito ay 2 buwan na. Sa araw na ito, si Yezuan, na nasa isang estado ng pagtatanim kamakailan, sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata. Kasabay nito, sa wakas ay tumulog ang system prompt sa aking ulo pagkatapos ng mahabang panahon. Ding, congratulations sa host! Realm Ascension, Current Realm, Star Core Realm 7th Order. Nang marinig ang prompt ng system na ito, nakahinga ng maluwag si Yezuan, talagang hindi madali ang maliit na tagumpay na ito. Ang bawat isa sa mga dakilang kaharian, ang una hanggang sa ikatlong pagkakasunod-sunod, ay ang unang yugto, ang ika-4 hanggang ika-6 na pagkakasunod-sunod ay ang gitnang yugto, at ang ika-7 hanggang ika-9 na antas ay ang huling yugto. Dati, ang cultivation ni Yezuan mula sa unang pagkakasunod-sunod ng Star Core Realm hanggang sa ika-6 na order ng Star Core Realm ay hindi 2 buwan. Sa isang banda, dahil habang siya ay lumayo, mas mahirap pabutihin ang realm, at kailangan niyang kumonsumo ng malaking halaga ng Star Core Origin Energy.
Sa kabilang banda, ito ay dahil ang ika-6 na order ng Star Core ay ang gitnang yugto ng Star Core Realm, at kapag ito ay umabot sa ika-7 order, ito ay ang huling yugto ng Star Core Realm, kaya ito ay lalong mahirap na pumunta mula sa ika-6 na order hanggang sa ika-7 order. Ngunit gaano man ito kahirap, sa wakas ay humakbang si Yesuan, at dahil sa kahirapan na ito na sa sandaling tumawid siya, ang kanyang personal na lakas, kumpara sa dati, ay nagbago ng malaki na para itong isang bangin. Pagkatapos ng lahat, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng gitnang yugto at huling yugto, at ang tinatawag na huling yugto ay naabot na nito ang pagiging perpekto sa dakilang kaharian na ito, at malapit na itong pumasok sa susunod na dakilang kaharian. Sa kasong ito, paano magiging pareho ang malakas na aspeto ng lakas sa medium term? Sa madaling salita, pagkatapos na tumuntong sa huling yugto ng Star Core Realm, ang kasalukuyang Yesuan, sa mga tuntunin ng personal na lakas, ay hindi na tulad ng dati. At pagkatapos niyang pumasok sa Starry Sky level background, ang kanyang personal na lakas ay palaging isang pagkukulang, kung tutuusin, nagsimula pa lang siya, ngunit ito ay ibang tulong maliban sa kanyang personal na lakas, ngunit siya ay nasa unahan, at nalampasan pa ang maraming iba pang mga powerhouse sa star level na background. Ito ay salamat din sa Devo-uling system. Siyempre, ang ganitong uri ng auxiliary force sa labas ng larangan ng personal na paglilinang ay talagang isang aspeto ng personal na lakas. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ito, sa katunayan, ang kasalukuyang Yesuan ay hindi maaaring ituring na masyadong mahina, hindi bababasa, kung ang powerhouse ng Black Hole Realm ay hindi ganap na handa, tulad ng paglalagay ng mga bitag, pagtrap at pagpatay ng mga pormasayon, at iba pa, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, sa pangkalahatan ay hindi niya ito mapipigil. Sa nakalipas na 2 buwan, si Yesuan ay nalubog sa cultivation, na nakakaapekto sa bottleneck ng 6th Order at 7th Order realms ng Star Core Realm, at hindi siya nag-abala na suriin ang sitwasyon ng fusion system. Ayon sa panahon, ang pangalawang pagsasanib ng kanyang mga kayamanan sa pagtatanggol at nakakasakit ay dapat na matagal nang natapos. Ngayon na sa wakas ay nagtagumpay na siya sa pagpasok sa ika-7 utos ng Star Core Realm, ang buong aura ni Yesuan ay nagbago ng malaki, at ang kanyang kalooban ay ganap na na-relax, at sinimulan niyang suriin ang ikalawang pagsasanib ng fusion system ng dalawang kayamanang iyon sa lalong madaling panahon. Ang pag-iisip ay naantig lamang sa phagocytic system sa kanyang katawan nang ang matagal nang nawawalang prompt ay tumunog sa kanyang ulo. Ding, binabati kita sa host, matagumpay ang pagsasanib. Kunin ang meteorite sword. Ding, binabati kita sa host, ito ay isang tagumpay. Kunin ang glass starlight armor. Pagkatapos ng ikalawang matagumpay na pagsasanib, ang kanyang meteorite sword ay naging kasalukuyang meteorite star essence sword, na may madilim na hitsura, ngunit ito ay malamaya at walang talam, na nagbibigay sa mga tao ng simple at mabigat na pakiramdam, na labis na nagustuhan ni Yesuan. Tulad ng para sa orihinal na Meteorite Starlight Armor, ito ay naging kasalukuyang Glazed Starlight Armor, ang dating heroic at makapangyarihang hugis, marahil dahil sa pagsasama sa Glazed Jade Phoenix Armor. Ang mga linya ay naging mas mataktika, wala na ang ganoong uri ng malakas na momentum, ngunit ito ay tila naging mas magaan, na nagpapakita ng isang malambot na kahulugan. Bukod dito, ang 10,000 puntos ng liwanag ng bituin na namumulaklak sa baluti paminsan-minsan at pagkatapos ay nawala ay naging kulay din ng magandang salamin na iyon. Sa isang sulyap, ang baluti na ito ay medyo neutral at malambot, at sa isang sulyap, alam kong ito ay ang baluti na ginamit ng isang malakas na lalaki at tumahak sa isang mabangis na ruta. Pero ngayon, parang heroic armor ng isang babae. Ito ay talagang nagpaiyak at napatawa ng bahagya si Yesuan, ngunit sa pag-iisip na ang ganitong uri ng pandepensang sandata ay hindi palaging nakalabas sa kanyang katawan, kadalasan ay nakatago ito sa kanyang katawan, at ito ay maa-activate lamang kapag siya ay nasa labanan. At kapag ito ay nabiyayaan sa kanyang katawan, gamaan ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, kahit na ang hitsura ay medyo pambabae, ang kanyang kakayahan sa pagtatanggol ay lubos na napabuti. Pagkatapos ng lahat, ito ay isinama sa isang napakahusay na Glazed Jade Phoenix Armor, at ito ay matagumpay na pinagsama sa pangalawang pagkakataon sa system, at ito ay talagang kakaiba kung ang mga katangian ay hindi mapabuti. Hindi lamang ang Glazed Starlight Armor na ito, ngunit maging ang attack weapon ni Yesuan,
na ngayon ay Meteorite Star Essence Sword, ay ganoon din, at ito ay mas malakas. Sa dalawang kayamanan na ito, isang pag-atake at isang depensa, kasama ang pambihirang tagumpay ng sariling realm strength ni Yezuan, kasama ang Purple Shuttle na nakumpleto na ang ikatlong pagsasanib at naging napakahusay na maliit na pribadong barkong pandigma, ang kasalukuyang Yezuan, kumpara noong una siyang pumasok sa Tianhe Auction Center, ay tiyak na mailalarawan lamang ng salitang Shibei Santia na kahanga-hanga. Matapos makapasok si Yezuan sa Starry Sky World, wala pang 3 buwan sa kabuuan, ngunit ang kanyang cultivation realm ay nakapasok na sa ikapitong order sa huling yugto ng unang Great Realm, at ang bilis na ito ay ganap na kakilakilabot sa buong sangkatauhan sa ikatlong universo. Gayunpaman, ngayon, biglang pumasok sa huling yugto ng Starcore Realm, nalaman ni Yezuan na tila hindi na niya kayang ipagpatuloy ang paglusot kamakailan, at ang mga natamo mula sa dating state of mind perception ay napunan na ng strength breakthrough na ito, kung patuloy siyang lalampas, haharapin niya ang nakakahiyang problema ng unstable realm. Napagtanto ito, biglang ngumiti si Yezuan ng mapait, maaaring may kaugnayan ito sa mga pagsasanay na kanyang nilinang. Sa paggalaw ng kanyang isip, si Yezuan ay naglabas ng isang space box mula sa immortal realm sa kanyang katawan, at ang nilalaman nito ay ang Cave Void Fragment na na-assess bilang isang Starry Sky level na kayamanan pagkatapos makilala ng Devouring System. Ang ehersisyong ito ay nagmula sa cultivation camp ng sangkatauhan sa ikatlong universo, at ito ay isang cultivation technique ng Starry Sky Supreme Treasure level, ngunit sa kasamaang palad ay isa lamang itong fragment ngayon, at mayroon lamang mga cultivation method ng unang 8 major realms, at kapag ito ay umabot na sa Black Hole Realm, at pagkatapos nito, ito ay mawawala na. Gayunpaman, para sa kasalukuyang Yezuan, ito ay ganap na sapat, at ang 8 dakilang kaharian ay maaaring magbigay daan sa kanya na sumuporta ng mahabang panahon. Dati, ang ehersisyo na nilinang ni Yezuan ay ang 9 Heaven Star Technique, o ang pangalan ng pamamaraan ay parang atmospheric talaga, ngunit sa katunayan, ang ehersisyong ito ay ang pinakakaraniwan, at pinakasikat na pangunahing ehersisyo sa mga lahi ng tao sa Third Universe. Sapat na sabihin, walang kapansin-pansin tungkol dito. Huwag tingnan ang bilis ng cultivation ni Yezuan ngayon, maaari pa nga itong sabihin na kamangha-mangha, ngunit ito ay ganap na dahil hindi siya nagkukulang sa Starcore origin, at sa parehong oras, mayroon siyang Devouring System at ang Starry Sky Devouring Beast Bloodline, at napakabilis niya sa pagsipsip ng enerhiya ng Starcore origin. Wala itong kinalaman sa 9 Heaven Star Trick na ito. Dahil dito, pagkatapos magnilay-nilay si Yezuan, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya, binago ang teknik, abandonahin ang 9 Heaven Star Technique, at inayos ang Cave Void Chapter, lahat, simula sa unang pagkakasunod-sunod ng Starcore Realm, at magsimulang muli. Kabanata 2638 ang insidente sa East Window. Kung ang kanyang sariling cultivation realm ay mataas na, at biglang kailangan niyang baguhin ang kanyang practice at muling linangin, si Yezuan ay maaaring labis na nag-aalangan, pagkatapos ng lahat, ang cultivation ay ang pundasyon, at ang muling paglilinang ng mga nakakalat na kasanayan ay kadalasang nangangahulugan ng paglalagay ng kanyang sarili sa isang mapanganib na lugar. Ngunit ngayon ay ligtas na ang kapaligiran, at ang paglilinang ay hindi mataas, kaya hindi masyadong nag-alinlangan si Yezuan, at ginawa ang huling desisyon. Ang Cave Void Fragment ay hindi isang libro, hindi rin ito isang parchment scroll o anumang bagay na katulad nito, ngunit isang mutilated tortoise shell, na mukhang kakaiba at maraming mga gasgas dito, at hindi ito mukhang isang carrier ng isang practice inheritance sa lahat. Ngunit pagkatapos na salakayin ni Yezuan ang kanyang divine sense, agad niyang natanggap ang inheritance information ng pagsasanay na ito na tinatawag na Cave Void sa kanyang isipan. Una sa lahat, mayroong isang larawan, isang kakaibang higanting pagong na mas malaki kaysa sa mga bituin, tulad nito, lumalangoy sa kalawakan sa laman, tumungala, isang itim na enerhiya ang sumugod mula sa malawak na bibig sa ilalim ng ulo ng pagong, tulad ng isang maliit na bulalakaw, na nagmamadali sa walang katapusang distansya ng kalangitan. Nagsimula ito bilang isang maliit na core, pagkatapos ay naging meteor, dahan-dahang naging satellite, isang planeta, pagkatapos ay isang bituin, at sa wakas, ito ay naging isang nebula, isang malawak na kalawakan, at pagkatapos ay biglang sumabog,
pinalamutian ng sukdulan, at naging isang black hole sa malawak na mabituing kalangitan, nilalamon ang lahat. Ang buong prosesong ito ay ang unang 8 magagandang lugar ng paglilinang sa background ng starry sky level, at wala nang mangyayari pagkatapos nito, dahil nasira lang ang shell ng pagong, at nasira ang mana. Nang bawiin ni Yezuan ang kanyang divine sense, mayroon ng 8 hindi kilalang formula ng cultivation sa kanyang isipan, kung saan ang cultivation mantra ng unang Great Realm Star Core Realm ay partikular na malinaw, at naunawaan na niya ito sa kanyang puso pagkatapos ng kaunting pagmumuni-muni. At ang ikinagulat niya ay ang buong hanay ng mga pamamaraan ng paglilinang ng Cave Void Exercise Method ay pinalapot lamang at ipinanganak ng dagandong ng isang napakalaking Starry Sky Giant Turtle, kaya anong uri ng makapangyarihang pag-iral ang dapat nakakilakilabot na Starry Sky Giant Turtle? Ito ba ay walang laman na nilikha nito at ipinasa mula rito? Kung ganoon nga, nasaan na ang higanteng pagong na iyon? Sa magkaibang mga pag-iisip na ito, si Yezuan ay lumubog saglit, at pagkaraan ng mahabang panahon, napagtanto niya na tila nag-iisip siya ng kaunti, anuman ang pinagmulan ng higanteng pagong, tila wala na itong kinalaman sa kanya ngayon. Sa isang mapait na ngiti, muling inayos ni Yezuan ang kanyang kaisipan, bumagsak ang kanyang kamalayan sa walang laman na Star Core chapter, tinipon ang kanyang isip, at nagsimulang maglinang mula sa unang layer ng Star Core Realm. Kasabay nito, sa Chanhe Star, ang marangyang opisyal na tirahan ng Star Changbai Zhengjun. Si Bai Hong at Bai Hao ay maingat na naghihintay na samahan ang isa't isa, habang si Bai Zhengjun, na may mukha ng pambansang karakter, ay nakaupong mag-isa sa sofa, at ang sala ay magulo, at lahat ng bagay na maaari at hindi maaaring basagin ay halos masira na niya. Guro, parang pamilyar ako sa batang ito. Nang makita na ang galit ni Bai Zhengjun ay tila nabawasan ng kaunti, si Bai Hao ay humakbang ng maingat, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang larawang ibinalik ni Bai Xiao noon ay tila medyo katulad ng taong ito na tinatawag na Yezuan, sa aking palagay. Tama, sa tingin ko ay kaina-hinala din ang bagay na ito. Sa gilid, si Bai Hong ang pumalit sa pag-uusap, ang taong pumatay kay Bai Xiao ay nangagaw ng isang juvenile Starry Sky Devouring Beast, sinasabing ang Starry Sky Beast na ito ang pinakasensitibo sa hininga ng pinagmulan ng Star Core, at nang hindi hinuhukay ang mga bituin, maaari mong singhutan kung mayroong Star Core na pinagmulan na ang enerhiya ay hindi pa nauubos sa Star Core nito. Panipi, ang taong ito ay mayroon lamang Star Core Realm, ngunit mayroon siyang napakaraming bilang ng Star Core Origins, ang bagay na ito ay hindi siyentipiko sa simula pa lang. Sa makatuwid, mayroon tayong lahat ng dahilan upang maniwala na itong si Yezuan ay malamang na ang mamamatay tao na pumatay kay Bai Xiao, at ang pangunahing pinagmulan ng bituin sa kanyang kamay ay nakuha sa pamamagitan ng pag-asa sa talento ng dugo ng mabituing langit na lumalamon na hayop na iyon. Star Commander, ang aming wanted warrant ay maaaring baguhin, walang target na impormasyon noon. Ngayon, ganap na posible na ibunyag ang personal na impormasyon ni Yezuan. Sa ganitong paraan, ang kabilang partido ay hindi na makakapagpasok ng kahit anong administrative star. Kapag nakapasok na siya sa ibang mga administrative star, siya ay agad na makulong at papatayin ng Star Defense Array. Ano, may ganun ba? Si Bai Zhengjun, na kinalma lang ang kanyang galit, ay biglang nagalit muli. Sa pag-iisip tungkol dito, talagang maraming pagdududa sa bagay na ito. Kung wala na, itong si Yezuan ay talagang mamamatay tao na pumatay kay Bai Shili. Damn little brood, ako, Bai Zhengjun, ay hindi pumili ng iyong buhay na balat, at kumilos ng walang kabuluhan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umuungal, natahimik si Bai Zhengjun, naupo muli sa sofa, at nahulog sa isang malalim na daing. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang nagsalita, dalawang bagay, una, maglabas ng wanted warrant sa pangalan ng opisyal ng Tian Hexeng, ilabas ang personal na impormasyon ni Yezuan, at gawin ang lahat ng pagsisikap na arestuhin siya. Pangalawa, ang mga eksperto na ipinadala ng pambansang kabisera upang harapin ang kaganapan ng black hole ay dapat na halos naruroon, tama. Pumunta ka sa labas at maghintay, pagdating ng tao, mag-imbite ka agad sa pangalan ko. Sabihin mo lang na may malaking ulat sa sitwasyon, sa pagkakataong ito ang pamilya Zhao ay tiyak na hindi bibitawan ang pagkakataon, at gustong ibagsak ang aking pamilyang Bai, ngunit ang biglaang paglitaw nitong may apelyidong Ye ay nagbigay ng pagkakataon sa Star Chief na ito na gawing tagumpay ang pagkatalo,
pumunta at gumawa ng isang bagay. Panipi, sa gilid, nagkatinginan sina Bai Hong at Bai Hao, kapwa nakaramdam ng pagkalito, at mabilis na umatras, hindi nang ahas na ipagpatuloy ang sasabihin. Pagkalipas ng 2 araw, isang malaking fleet ang dumating sa Chanhae. Dumating ang fleet na ito mula sa Tianchen Star, ang kabisera ng Celestial Dust Country, at ang dahilan kung bakit ito nakarating dito sa loob ng 2 buwan ay dahil sa ilang wormhole jump sa daan. Sa Immortal Dynasty, sa field ng bituin ng bawat maliit na bansa, ang ilang mga jumping wormhole ay itinayo batay sa mga bituin, ngunit ang mga jumping wormhole na ito ay hindi karaniwang nabubuksan, at tanging ang opisyal sa ilang emergency na espesyal na pangyayari, ang mga pambansang kabisera ng maliliit na bansa ay magbibigay ng mga pahintulot, upang ang mga fleet na ipinadala ay may pahintulot na tumalo ng mga wormhole. Kung hindi, aabutin ng hindi bababa sa 1 taon o higit pa bago makarating sa Chanhae Star mula sa kabisera ng Heavenly Dust Country. Ang buong fleet ay may 10,000 meter diameter na Galaxy-class Space Fortress, 25,000 meter diameter na Nebula-level na Space Fortress, at 100 stellar class na federal na military standard na barkong pandigma bilang mga Scout. Ito ay tiyak na isang malakas na fleet kahit na sa Federation Military Branch ng Chanhae Star, ang kapangyarihan sa mga kamay ni Commander Zhao Long ay hindi maihahambing, hindi pa banggitin ang iba, ang space fortification lang, ang kamay ni Zhao Long ay isang nebula level lamang na may diameter na 5,000 metro, at sa pagkakataong ito ay kabilang sa mga fleet na ipinadala mula sa Tianchen Star, ang kabisera ng Tianchen Country, mayroong 2 para sa pagbabantay, at ang mga ito ay para sa pagbabantay. Ang punong barko ng fleet ay ang Galaxy-level Space Fortress na may diameter na 10,000 metro. Ang ganoong pag-iral, ang hindi mabilang na mga powerhouse ng Chanhae Star ay hindi pa nakikita noon, kaya nang ang buong fleet ay lumitaw sa labas ng Chanhae Star, ang buong Chanhae Star ay isang sensasyon, at silang dalawa, sina Star Commander Bai Zhengjun at Military Commander Zhao Long, ay personal na lumabas ng Chanhae Star at dumating upang batiin sila sa labas ng Star Defense Array. Sa pagbubukas ng trestle bridge ng space fortification, maraming tao ang lumabas sa fortification, at ang 2 pinuno ay nakasuot ng federal uniform, isang mayor na general, at ang isa ay nakasuot ng itim na robe, na talagang isang matandang lalaki. Kabanata 2639, Pangako ni Master Shu. Oh, Master Shu, hindi ko inaasahan na darating ka. Nang makita ang matandang lalaking ito na nakasuot ng itim na damit, lumiwanag ang mga mata ni Bai Zhengjun, at agad siyang tumakbo upang salubungin siya, namingiti sa kanyang mukha, na matatawag na sobrang masigasig. Sa katunayan, si Zhao Long, na nakatayo sa kanyang gilid, ay yumugyog din sa kanyang mga balikat, at orihinal na gustong salubungin ito, ngunit si Bai Zhengjun ang nanguna, at ang kanyang mukha ay agad na nalungkot, ngunit mabilis siyang umatras, at tahimik na binati ang isa pang mayor na general ng bansa ng Tianchen, General Li, ilang taon na kitang hindi nakita, huwag kang sumama. Panipi. Pagkatapos ng ilang malamig na ingay, ang mga bisita at host ay pumasok sa Chanhae Star, at ang malaking fleet na may 10,000 meter na tuwid na bakal na landas na Space Defense Base ay nanatili sa labas ng Chanhae Star, na umaakit ng malaking bilang ng malalakas na manunood. Ang fleet na ito ay ipinadala ng monarch ng Tianchen Kingdom upang lutisin ang problema ng black hole sa Burial Star Domain, at ang general na may apelyidong Li ay isang kasamang escort lamang, at ang tunay na namamahala ay ang master na may apelyidong Shu. Ang taong ito ay hindi isang powerhouse ng Immortal Dynasty ng Technology Camp, ngunit isang 10 Peerless Heavenly Palace mula sa Shushan Camp, at siya ay isang nangungunang master sa array at pagpino. Ang Master Shu na sinabi ni Xuan Yuanzing noon ay ang taong ito. Sa ngayon, kahit si Xuan Yuanzing ay hindi alam na ang Master Shu na ito ay pumunta sa Tianchen Star sa kahilingan ng monarch ng Tianchen Kingdom, at gustong gamitin ang paraan ng kanyang formation para pansamantalang isil ang black hole na biglang lumitaw sa Burial Star Domain at dahan-daang lumalawak sa kapangyarihan ng formation, at pagkatapos ay mag-isip ng iba pang magagandang paraan upang malutas ito sa hinaharap. Siyempre, para magawa ang lahat ng ito, imposibleng umasa sa personal na lakas ng mag-isa, hindi banggitin na kahit na ang Master Shu na ito ay kilala bilang double absolute sa mga tuntunin ng pagpino ng mga armas at array path,
ang kanyang lakas sa paglilinang ay talagang hindi napakahusay, tanging ang Stellar Realm, iyon ay, ang ikalimang dakilang kaharian ng cultivation world sa background ng Starry Sky. Ngunit gayunpaman, itong Master Shu, sa Tianchen Country, kahit na ilang powerhouses sa Black Hole Realm ay dapat tretuhin ng mabuti, sa Science and Technology Camp. Hindi madaling makahanap ng master na parehong nagpapadalisay at nagbubuo, kahit na ang monarch ng Tianchen Country ay dapat maging magalang. Hindi ito nangangahulugan kung gaano kalakas ang cultivation camp at kung gaano kababa ang technology camp. Ngunit dahil sa panig ng Science and Technology Camp, kapag ang naturang master ay maimbitahan na isama ang formation elements ng cultivation category sa kanilang magic weapon at pinuhin itong muli, ang huling resulta ay kadalasang makakalusot sa mga limitasyon ng Science and Technology Camp ngayon. Ang puntong ito ay matagal nang pinagkasunduan, kaya bagaman hindi malakas ang kakayahan ni Master Shu sa paglilinang, dahil sa kanyang espesyal na katayuan, ang kanyang katayuan sa kaharian ng Tianchen ay napakataas pa rin. Sa sandaling ito, si Bai Zhengjun, ang Star Commander ng Chanhei Star, ay nagsasalo-salo kina Master Shu at General Li sa mansyon ng Star Chief, na sinamahan ng isang grupo ng mga mataas na opisyal ng Chanhei Star, kabilang si Zhao Long. Sinamantala ni Bai Zhengjun ang pagkakataong ito para ikwento ang pagbuo ng Black Hole, at sinabi ang lahat ng bagay tungkol sa pagpatay kay Bai Shili at kay Yezuan. Direktang sumimangot si Zhao Long, ngunit wala talagang paraan, kahit na siya ay isang powerhouse sa Black Hole Realm, ngunit sa harap ni Master Shu, hindi niya talaga ito kinaya. Ano, mayroon bang ganoong mamamatay tao? Sinundan ng pamangkin ni Bai Shi ang isang mabituing langit na lumalamon na hayop at natagpuan ang isang malaking bilang ng mga pangunahing pinagmulan ng bituin sa itim na bituin na iyon. Ngunit sa huli, ang lalaking ito na nagngangalang Yezuan ay hindi lamang inalis ang lahat ng mga pangunahing pinagmulan ng bituin at idinisenyo upang makuha ang mabituing kalangitan na lumalamon ng hayop, ngunit pinatay din niya ang pamangkin ni Bai Shi na nagdulot ng isang itim na pagkabigla sa kalawakan, na nagdulot ng isang itim na hitsura sa kalawakan. Matapos pakinggan ang mga pahayag ni Bai Zhengjun na idinagdag sa mantika at suka at walang habas na iniangkop, galit na galit si Master Shu, paano mapahihintulutang makatakas ang gayong mamamatay tao. Panipi, nako, walang paraan, ang batang iyon ay may supergrade na barkong pandigma, at sa pagkakataong ito ay pumasok pa siya sa Chanhei Star na nakabalat kayo, at nakipagpalitan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan mula sa auction ng aking Chanhei Star na may malaking bilang ng ikapito, ikawalo, o kahit na ikasyam na antas ng mga pangunahing pinagmulan ng bituin, at sa oras na napagtanto ko na gusto ko na siyang habulin ng Chanhei, ang anak na ito ay tumakas sa Chanhei. Napabuntong hininga si Bai Zhengjun, at pagkatapos ay nagpatuloy, Master Shu, bagamat ang aking anak ay inosente sa bagay na ito, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay dahil sa kanya. Sa ngayon, ako ay naglabas ng isang wanted na warrant, naniniwala ako na ang taong ito ay madakip sa lalong madaling panahon. Ngayon ako ay umaasa lamang na si Master Shu ay maaaring mamuno sa hustisya, at pagkatapos kong bumalik, ako ay magsasabi ng ilang magiliw na mga salita para sa akin, sa harap ng monarch, huwag sumang-ayon sa akin. Ako ay magpapasalamat, syempre, sa pagkakataong ito para harapin ang walang laman na black hole na ito, naging sanhi din ito ng pagkawala ng maraming mapagkukunan sa pananalapi at lakas ng tao sa pambansang kapital, kahit saang aspeto, ang aking pamilyang Bai ay bahagyang mananagot. Sa makatuwid, pagkatapos mahuli ng buhay ang lalaking iyon na nagngangalang Yezuan, ang lahat ng mga natamo, kabilang ang malaking bilang ng ikawalong antas at ikasyam na antas na mga pangunahing pinagmulan ng bituin, ay ibibigay lahat kay Master Shu sa oras na iyon, at ibabalik sila ni Master Shu sa pambansang kabisera, na maaaring ituring bilang pagbabayad sala ng aking pamilyang Bai para sa pagkakamali ng asong iyon. Hahaha, makatitiyak si Bai Xingqiang, ang bagay na ito ay nasa Shu, at sa harap ng monarch, masasabi ko pa ang ilang salita. Tuwang-tuwa si Master Shu nang marinig niya ito, bagamat malabo ang sinabi ni Bai Zhengjun, alam niya sa kanyang puso na sa oras na iyon, pagkatapos na ibigay sa kanya ang mga pangwalong antas at ikasyam na antas na mga pangunahing pinagmulan ng bituin, mababawas sila ng hindi bababa sa kalahati. Sa sandaling naisip niya ito, kahit na siya ay hindi maiwasang matuwa, kahit na siya ay hindi kailanman nagmamay-ari ng anuman sa ikawalo at ikasyam na antas. Sa pag-iisip ng ganito,
Pagkatapos ng ilang malamig na salita ni Master Shu, humiram siya ng butas, at agad na ipinahayag ang kanyang saloobin. Bai Xingqiang, ang usapin ng pag-aresto sa pumatay kay Ye Zuan ay dapat na mas maaga kaysa sa huli, upang magkaroon ng motibasyon ng mga powerhouse sa Chanhe Star Region, gagawa si Shu ng pahayag ngayon. Panipi-panipi, tumalikod si Bai Xingqiang at nagpakalat ng balita, sino man ang makakahuli kay Ye Zuan ng buhay. Ako, si Shu, ay nangangako na dadalhin ito ng 2 beses, kasama ang teleportation formation, ay maaaring tatak. Shu, ako ang pinakamagaling. Ito ay orihinal na isang array system ng kalawakan, kung hindi ako imbitahan ng Heavenly Dust Monarch na harapin ang Void Black Hole incident na ito. Sa pagdating ni Master Shu, si Bai Zhengjun ay nanghiram ng mga bulaklak para ayalay kay Buddha at matagumpay na neresolba ang sarili niyang krisis. Lahat ng iyon ay nagpapahina kay Zhao Long, ngunit walang paraan. Lihim na lamang siyang napabuntong hininga na si Jiang ay matanda pa rin at maanghang, hindi niya inaasahan na samantalahin pa rin ni Bai Zhengjun ang pagkakataon. At sa balita tungkol sa 2 pagtatangka ni Master Shu na pinuhin ang produkto ay malawakang ipinahayag ni Bai Zhengjun. Ang buong Chanhe Star at ang mga nakapaligid na larangan ng bituin ay kumukulo sa isang iglap. Noong nakaraan, pribado man ng pamilya Bai o opisyal na wanted warrant ni Bai Zhengjun na inisyu ng Chanhe Star, ang gantimpala ay mga star coins lamang, at hindi nito mapapakilos ang lahat ng malalakas na tao, ngunit sa pagkakataong ito, halos walang makakalaban sa tukso ng isang pinong sandata at 2 pangako ng Array Master. Bago na pagtanto na si Ye Zuan ay isa ring refining master, at nalampasan pa ang kakayahan nitong si Master Shu, maging si Xuan Yuanzi, na nagmula sa Heavenly Netherworld Imperial Capital, ay kailangang magtanong sa Master Shu na ito sa tuwing kailangan niya ito, na nagpapakita ng kanyang prestihiyo at prestihiyo. Sa isang iglap, isang malaking bilang ng mga powerhouse ang bumuhos sa kailaliman ng Burial Star Domain, naging isang malaking lambat at bumabalot kay Ye Zuan. Sa oras na ito, nakatagpo din si Ye Zuan ng isang bagong pagkakataon sa kaibuturan ng Burial Star Field, isang pagkakataon na magbibigay daan sa kanya upang makakuha ng malaking bilang ng mga puntos ng kontribusyon ng Federation. Kabanata 2640, Scout ng Heavenly Machine Clan. Sa kasalukuyan ay may 3 kosmikong eroplano na natuklasan, ang unang universo, ang pangalawang universo, at ang ikatlong universo. Ang ikatlong sansinukob ay inookupahan ng sangkatauhan, at sa ikalawang universo, mayroong iba't ibang mga bituin sa kalangitan, na karaniwang mga miyembro ng Wanluo Federation. Tanging ang unang universo ang inookupahan ng Celestial Machine. Ang Chanji Clan ay talagang isang robot, at ang pinuno ay si Emperor Yi, ngunit tinatawag nila ang kanilang sarili na Chanji Clan. Bilang karagdagan, sa teknolohikal na kampo ng sangkatauhan sa ikatlong universo, mayroon talagang ganoong mga robot, ngunit wala silang kinalaman sa angkan. Ng Chanji, tinawag silang Mechanical Clan, at ang pinuno ay si Emperor ang pambansang guro ng Immortal Dynasty. Sa kailaliman ng Burial Star Field, mayroong 2 natural na cosmic wormhole, na nagkokonekta sa unang universo at pangalawang universo. Mula sa 2 natural na wormhole na ito, kadalasan ay may ilang tagalabas na dumarating sa hangganan, kabilang ang mga lahi ng universo na nakipag-alyansa sa sangkatauhan upang mabuo ang Wanluo Federation, gayon din ang mga taong Chanji mula sa unang universo, gayon din ang iba pang kapangyarihan ng lahi ng alipin na kaanib sa lahi ng Chanji. Siyempre, mas kaunti ang mga tao mula sa Chanji Clan na pumupunta sa Burial Star Domain, ngunit ang ilan sa mga powerhouse ng slave race na naka-attach sa Chanji Clan ay hindi kakaunti sa buong Burial Star Domain. Dahil kahit ang Chanji Clan ay nangangailangan ng pinagmulan ng Star Core. Sa lahat ng oras, sa kaibuturan ng Burial Star Field, nariyan ang mga powerhouse ng Wanluo Federation, nakikipaglaban sa Heavenly Machine Clan mula sa First Universe, o ilang mga alipin na powerhouse na naka-attach sa Heavenly Machine Clan. Kapag napatay ang kalaban, maaari kang mag-ani ng mga federal na kontribusyon na puntos, at kung makakakuha ka ng ilang espesyal na mapagkukunan ng kalaban, maaari ka ring makakuha ng iba't ibang halaga ng mga federal na kontribusyon na puntos ayon sa halaga. Sa ngayon, si Ye Zuan, napapalapit na sa gilid ng core area ng Burial Star Domain, ay nakatagpo ng ganoong pagkakataon. Ding, nahanap mo ang lahi ng demonyo, nanghuli ka ba?
Tulad ng katatapos lang ni Yezuan sa kanyang cultivation, ibinigay ang Nine Heavens Star Technique, at muling nilinang sa ikapitong order ng Star Core Realm na may Cave Void, at pagkatapos ay binuksan ang kanyang mga mata, isang prompt ng devouring system ang biglang tumunog sa kanyang isipan. Sa daan, ang mabilis na tunog ng sistema ng paglamon nito ay patuloy na tumutunog paminsan-minsan, karaniwang ilang senyales para sa pagtuklas ng pinagmulan ng Star Core, ngunit dahil ang grado ay karaniwan at ang mga reserba ay hindi gaanong, si Yezuan ay walang interes na huminto at magmimina. Ito ang unang pagkakataon na naudyukan siyang makita ang kanyang biktima at tanungin kung nahuli niya ito. Kaya, na-curious si Yezuan, kaya hindi niya namamalaya na gumawa ng maingat na pagtatanong, at hindi nagtagal, nakuha niya ang lahat ng uri ng impormasyon ng katalinuhan tungkol sa demonyo mula sa sistemang lumalamon. Demon Race. Mula sa unang universo, ito ay isang vassal slave race ng Chanji Clan, ang pampublikong kaaway ng Wanluo Federation, na kilala bilang scout ng Chanji Clan, at lahat ng clansmen ng lahi na ito ay walang pinagkaiba sa mga tao sa hitsura, ang pinagkaiba lang ay mayroon silang demonyong core sa kanilang isipan. Ang demonyong core na ito ay ang cultivation root ng lahi ng demonyo. Ang lahat ng mga demonyo ay bihasa sa ilusyon at may malakas na kapangyarihan sa pag-iisip. Kaya kahit na ang mga ordinaryong powerhouse ay walisin gamit ang kapangyarihan ng banal na kamalayan, hindi nila matutuklasan ang kanilang mga pagkakakilanlan ng demonyo, at dapat nilang suriin ang kanilang mga pagbabago sa kamalayan ng kaluluwa gamit ang Starry Sky Superbrain ng Administrative Star upang matagumpay na makilala ang mga ito. Sa kailaliman ng Burial Star Field, mayroong isang malaking bilang ng mga aktibong lahi ng demonyo, at sila ay hindi nakikilala sa lahi ng tao ng ikatlong universo. Dahil dito, sila ay madalas na ipinadala bilang mga scout ng Chanji Clan, na aktibo sa larangan ng bituin, na nag-espiya sa katalinuhan ng Wanluo Federation, at ang pagpatay sa isang ordinaryong demonyo ay makakakuha ng 1,000 na mga leader ng Federation, 1,000 na kontribusyon, malalaking pinuno, at 1,000,000 leader ng demonyo. Tandaan, ang lahi ng demonyo ay may 10 pangunahing tribo, bawat tribo ay may milyon-milyong tao, at isang pinuno. Sa itaas ng nangungunang 10 commander ay ang Demon Emperor, kung kaya mo itong patayin, 10-10 milyong puntos ng kontribusyon ng Federation. Agad na naging maikli ang paghinga ni Yezuan. Ang Demon Commander at ang Demon Emperor na nagkakahalaga ng milyon-milyon at 10-10 milyong mga puntos ng kontribusyon ng Federation ay hindi nais na isipin ang tungkol dito. Ang antas ng pag-iral na ito, imposibleng makarating sa Burial Star Domain mula sa unang universo, ngunit isang ordinaryong demonyo lamang, ang pumatay sa isa ay maaaring magkaroon ng 1,000 mga puntos ng kontribusyon ng Federation, na nagpapasaya sa kanya. Kapalit ng isang tubo ng 9th level Gene Culture Liquid mula sa opisyal na Wanluo Federation, ang kinakailangang Federal Contribution Points ay 10 milyon, na nangangahulugan na kailangan lang niyang pumatay ng 10,000 ordinaryong demonyo. At ngayong nakilala mo na ang una, malayo pa ba ito sa ika-10,000? Hindi sa sobrang kumpiyansa ni Yezuan, ngunit dahil natanto niya ang kanyang mga pakinabang. Ang kalamangan na ito ay ang sistemang lumalamon. Mula sa sandaling tumunog ang mabilis na tunog ng sistema ng paglamon, nahayag na ang kalamangan ni Yezuan. Ang mga kontribusyon na puntos ng Wanluo Federation ay hindi napakadaling kumita. At kung papatayin nila ang iba pang mga powerhouse ng lahi ng alipin na naka-attach sa Chanji Clan, kung lahat sila ay ordinaryong clansmen, sa pangkalahatan ay mayroon silang maximum na 100 na kontribusyon na puntos, at ang ilan ay mayroon lamang ilang puntos, o 12 ng puntos. At ang pinakapangunahing dahilan kung bakit ang mga demonyo, na pumatay sa isang ordinaryong clansman, ay maaaring magkaroon ng hanggang 1,000 puntos ng kontribusyon ng Horror Federation, ay dahil mahirap makilala ang mga demonyo. Maliban na lang kung ang Starry Sky Superbrain ng isang administrative star ay nag-scan ng mga pagbabago sa soul power nito, kahit natanggayan ito ng powerhouse ng Wanluo Federation gamit ang kanyang divine sense, hindi siya makakakita ng anumang mga pahiwatig. Ito ay naiintindihan din, ang mga demonyo ay may mga demonyong core sa kanilang mga utak, at sila ay karaniwang mga pag-iral na may malakas na espiritual na kapangyarihan. Ngunit sa kaibuturan ng Burial Star Field, saan ka maaaring pumunta upang mahanap ang Starry Sky Superbrain ng Administrative Star? Direktang humahantong ito sa katotohanan na sa lugar na ito,
Ang mga totoong tao at mga demonyo ay madalas na naglalakad ng magkakagrupo, at hindi mo alam na ang kabilang partido ay isang demonyo, kaya hindi mo namamalayang naglalabas ka ng maraming impormasyon tungkol sa lahat ng aspeto ng Wanluo Federation. Sa kasaysayan, nagkaroon ng ilang malalaking pagtagas, na nagdulot ng matinding pagkalugi sa sangkatauhan at maging sa Wanluo Federation. Ngunit ang problemang ito ay hindi na malulutas, hindi mo maaaring utos na higpitan ang mga makapangyarihang tao ng Federation na magsama-sama sa kailaliman ng Burial Starfield, na pinipilit silang lahat na pumunta ng mag-isa, kung sakaling maglabas ng impormasyon, tama ba? Kung ganoon ang kaso, masyadong maingay, at saka, kung susunod man ang mga Starry Sky Mercenary at Federal Powerhouses na iyon, we have to say what? Dahil dito, ang mga puntos ng kontribusyon ng Federation na makukuha sa pamamagitan ng pagpatay sa mga demonyo ay magiging sobrang kakilakilabot. Ngunit gayunpaman, kakaunti pa rin ang mga demonyo na matagumpay na napatay bawat taon, dahil upang matukoy kung ang kabilang partido ay isang demonyo, sa kaibuturan ng Burial Starfield, ang tanging paraan ay upang patayin ito, hukayin ang core ng utak, at tingnan kung mayroong isang demonyong core sa loob nito, at kung gayon, maaari kang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon. Ang bawat virtual mercenary card na nakatali sa pagkakakilanlan ng isang Federation Powerhouse o Star Mercenary ay may tungkuling tukuyin at itala ang mga pagbabago sa mga puntos ng kontribusyon. Para sa ibang tao, madaling pumatay ng demonyo, pero para matukoy ang pagkakakilanlan nito, walang paraan, hindi mo kayang patayin ang isang tao kapag nakita mo ito, mas gugustuhin mo pa itong makaligtaan kaysa palayain ito, hindi ba? Kung iyon ang kaso, ang lahi ng tao ay nasa kaguluhan. Ngunit si Yezuan ay iba, hindi pa niya nakikita kung nasaan ang demonyong ito, ang sistemang lumalamon ay nagbigay na ng malinaw na pahiwatig, ito ay simpleng pagdaraya, ito ay nakabitin lang, kung hindi ito makakapagpapahintulot sa kanya na matagumpay na makaipon ng 10 milyong mga puntos ng kontribusyon ng Federation ng mabilis sa kaibuturan ng Burial Star Domain na ito ay magiging masyadong mababa. Sa pananabik na ito, hindi na nag-atubili pa si Yezuan, hinimok ang Purple Shuttle, at agad na nilapitan ang nakaraan.